Kakamamatay lang ng asawa ko. Ninakaw ng biyenan ko ang aming 85 milyong pisong mansyon at pinalayas ako. Kawawang tanga. Sa araw ng aming house blessing, biglang lumitaw ang asawa ko. At ngumisi. Maaari nyo nang itigil ang inyong palabas. Lahat kayo. Ako si Ana Rivera. May mga araw na isang tawag lang sa telepono ay sapat na para wasakin ang buong buhay mo. Noong hapong iyon, habang nakatayo ako sa kusina ng mansyon, na halos 10 taon naming pinaghirapan ng asawa ko, biglang tumunog ang telepono. Sa kabilang linya, boses ng isang hindi kilalang lalaki, nagmamadali at mabigat. Kayo po ba ang asawa ni Ginoong David De Leon? Si Ginoong De Leon po ay naaksidente sa construction site. Ihanda na po ng pamilya ang kanilang sarili. Hindi ko matandaan kung paano ko nabitawan ang hawak kong mangkok. Ang naaalala ko lang ay ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig, at ang puso ko ay parang nadurog kasama nito. Si David, ang asawa ko, na kaninang umaga lang, ay nagsabi sa aking huwag na siyang hintayin para sa hapunan dahil kailangan niyang suriin ang scaffolding sa site. Ngunit pagsapit ng hapon, siya na ang taong sinasabing wala na. Sabi nila, masyadong malala ang pagguho ng scaffolding, hindi na makilala ang katawan, at nakilala lamang ito sa pamamagitan ng singsing sa kasal. Ang lumang relo na regalo ko sa kanya noong aming anibersaryo, at ilang personal na dokumento na natira sa kanyang bulsa. 3 araw na isinagawa ang lamay sa aming atintaysing milyong pisong mansyon. Ang bahay na iyon, ang dating pinakamalaking pangarap namin ni David. Bawat ladrilyo, bawat pader, bawat sulok ng hardin ay may bakas ng aming mga kamay. Ngunit ngayon, sa gitna ng malawak na sala, ang litrato ni David ay nakalagay sa isang altar na may puting tela at may mga nakasinding kandila. At ako, nakaupo sa tabi nito, tulala sa aking damit panluksa, ang mga mata ko'y tuyo na sa kaiiyak. Halos hindi ako kumakain o umiinom. Kapag may nag-abot ng lugaw, hahawakan ko lang ito at ibababa muli. Lahat ng dumadalaw sa burol ay hinahawakan ang kamay ko, bumubuntong hininga. Ana, magpakatatag ka anak, wala na si David. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Tumango ako na parang isang makina, ngunit ang puso ko ay hungkag. Ang lalaking nangako, natatanda kaming magkasama sa ilalim ng bubong na ito, ay isa na lamang malamig na larawan, sa likod ng mga nakasinding kandila. Sa labas, ang pamilya ng asawa ko ay nagpapakita ng matinding kalungkutan. Ang biyenan kong si Aling Corazon, tuwing may papasok na bisita, ay humahagulgol. David! Oh David! Aking kaawa-awang anak, nagwawala siya sa pag-iyak. Minsan ay hinihimatay pa, kaya naaawa ang lahat ng kamag-anak. Ngunit ang nakapagtataka, sa tuwing akala niya'y walang nakatingin, ang kanyang mga mata ay sumusulyap sa opisina ni David, kung saan nakalagay ang kaha de hierro at mga file cabinet. Minsan, nakita ko siyang nakatayo ng matagal sa harap ng pinto ng kwartong iyon. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang kinakapa ang susi na nakasabit sa pader, bago biglang lumingon nang makita niya akong nakatingin. Ang bayaw ko, si Alex, ay naroon din sa burol, ngunit hindi siya mukhang isang taong nawalan ng kapatid. Ilang beses ko siyang nahuling palihim na lumalabas sa hardin para sumagot ng telepono. Iritado ang boses. Alam ko na, magkakapera ako sa loob ng ilang araw. Hindi makakatakas ang bahay na iyon. Nang lumapit ako para magtanong kung ano ang problema, bigla niyang pinatay ang tawag at tiningnan ako ng may pagkainis. Magluksa ka na lang para sa asawa mo. Huwag kang makialam sa usapan ng mga lalaki. Ang mga salitang iyon ay nagpasikip sa aking lalamunan, ngunit sa mga sandaling iyon, sobrang sakit at pagod ang nararamdaman ko. Para mag-isip pa ng malalim, sinabi ko na lang sa sarili ko na siguro ay litong-lito rin si Alex. Ang mga taong nagdadalamhati ay maaaring kumilos ng kakaiba. Sinubukan kong isipin ang mabuti para sa kanila. Hanggang sa 3 gabi, nang umalis na ang huling bisita sa mansyon at isinara ang gate, biglang nagbago ang hangin sa loob ng bahay. Ang mga iyak ni Aling Corazon ay tumigil na parang hindi kailanman nangyari. Tinanggal niya ang belo sa kanyang ulo. Inihagis ito sa sofa
at dahan-dahang umupo sa gitna ng sala. Si Alex ay nakatayo sa tabi niya. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng pantalon. Ngumunguya ng chewing gum. Kalalabas ko lang mula sa altar, hindi pa napupunasan ang luha sa aking mga mata. Nang malamig na nagsalita si Aling Corazon. Tama na ang iyak, Ana. Umupo ka rito. Pag-usapan natin ang bahay. Natigilan ako. Ang mga kandila sa altar ni David ay nakasindi pa. Wala pang 3 araw mula nang mamatay ang asawa ko. Ngunit ang kanyang sariling ina at kapatid ay nakaupo roon, kalmado na nakakatakot, para pag-usapan ang bahay. Tumingin ako sa kanya. Tuyo ang aking lalamunan. Ma, hindi pa po tapos ang pasiyam ni David. Pwede po bang ipagpaliban na muna natin ito? Ngumisi si Aling Corazon. Ipagpaliban. Hanggang kailan? Hanggang sa maangkin mo na ang buong mansyon na ito at palayasin kami. Diretsuhin na kita. Ang bahay na ito ay pinaghirapan ni David. Ikaw ay asawa lang na palamunin at ni hindi mo man lang siya nabigyan ng anak para sa pamilyang ito. Anong karapatan mong manatili sa bahay na ito? Para akong sinampal ng malakas. Sa loob ng maraming taon bilang manugang, alam kong hindi niya ako gusto, ngunit hindi ko inasahan na sa harap ng altar ng kanyang anak ay makapagsasalita siya ng ganito kalupit na mga salita. Sinubukan kong manatiling kalmado. Ma, hindi po tama iyan. Ang mansyon na ito ay conjugal property naming mag-asawa. At kasama dyan ang pera mula sa pagbenta ko ng apartment na bigay sa akin ng mga magulang ko bago kami ikasal. Ang disenyo, interior, hardin, bawat detalye sa bahay na ito ay kasama ako ni David sa paggawa. Tumawa si Alex. Inihagis niya ang isang salansan ng papel sa salamin na mesa at itinulak ito sa akin. Basahin mo yan at permahan. Patay na si Kuya, kaya dapat sa pangalan na ni Mama ang bahay na ito. Para may mag-aalaga sa alaala niya, at may lugar para sa mga susunod na henerasyon ng mga De Leon. Isa kang babae, walang anak, para saan pa sa'yo ang 85 milyong pisong bahay na ito? Pagtatawanan ka lang ng mga tao. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang mga papel. Ang mga salitang voluntaryong pagtatakwil sa karapatan sa mana ay tumambad sa akin. Sa ilalim, mayroon pang isang special power of attorney para sa pamamahala at pagbebenta ng ari-arian. Kung pipirmahan ko ito, mawawala sa akin ang lahat ng karapatan sa mansyon na pinagbuhusan namin ni David ng dugo at pawis para maitayo. Tumingin ako kay Aling Corazon. Hindi siya umiwas. At tinaasan pa ako ng kilay. Pirmahan mo na. Pagkatapos mong pumirma, hahayaan ka pa naming manatili rito ng ilang araw para hindi ka hiya-hiya. Kung hindi, ikakalat ko sa buong angkan na kinalibing mo pa lang ang asawa mo. Inaagaw mo na ang bahay. Sakim ka sa ari-arian ng patay at walang utang na loob sa pamilya ng asawa mo. Ibinaba ko ang mga papel sa mesa. Malamig ang bawat daliri ko, ngunit ang boses ko ay kakaibang naging malinaw. Hindi ako pipirma. Inikiling ni Alex ang kanyang ulo at isang malisyosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Okay lang kung hindi ka pipirma. Pero simula ngayong gabi, huwag kang umasang makakatulog ka pa sa bahay na ito. Noong gabing iyon, matapos ang malamig na salita ni Alex, nakatayo ako sa gitna ng sala. At pakiramdam ko ay guguho ang buong mansyon sa harap ko. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga walang emosyong mukha ng aking biyenan at bayaw, isang masakit na katotohanan ang aking naunawaan. Ang kanilang kasakiman ay hindi nagsimula pagkamatay ni David. Matagal na itong kumukulo. Hinihintay lang nila ang araw na wala na si David para protektahan ako bago ito sumiklab na parang apoy. Kung magsisimula ako sa umpisa, hindi kami ni David ang tipo ng mag-asawang nagpakasal dahil sa yaman o katayuan. Nang una kaming magkakilala, isa lamang siyang batang construction engineer. Hindi pa ganoon kalaki ang sahod, pero napakatiyak sa trabaho. Hindi gaanong nagsasalita, pero malalim mag-isip. Ako naman noon ay isang interior designer na may maliit na opisina. Tumatanggap ng mga proyekto para sa mga apartment, bahay, at coffee shop. Pareho kaming hindi galing sa mayaman na pamilya. Ngunit mayroon kaming iisang simpleng pangarap. Sa hinaharap,
Magkakaroon kami ng sarili naming tahanan, hindi aasa sa iba, at hindi mabubuhay sa awa ng sinuman. Si David ay isang taong may prinsipyo. Hindi siya magaling sa matatamis na salita, ngunit kapag nangako, tinutupad niya hanggang sa huli. Noong magkasintahan pa kami, tuwing dinadaan namin ang mga magagandang bahay, itinuturo niya ito at sinasabing, Ana, balang araw, ipapatayo kita ng sarili nating bahay. Hindi kailangang maging magarbo, basta't ito ang lugar na kapag pinasok mo, mararamdaman mo ang kapayapaan. Naniwala ako sa kanya, hindi dahil sa romantikong pangako, kundi dahil sa katapatan sa kanyang mga mata noon. Pagkatapos naming ikasal, nagtrabaho pa ako ng ilang panahon. Ngunit nang magsimula ang proyekto ng mansyon, nagpa siya akong pansamantalang iwanan ang trabaho sa opisina para samahan si David sa bawat yugto. Ang 85 milyong pisong mansyon na iyon ay hindi nahulog mula sa langit. Iyon ay mula sa maraming taon ng aming pag-iipon, sa utang sa bangko, na buwan-buwan naming pinagkakasya ang bawat piso para bayaran. At sa perang pinagbentahan ko ng aking sariling apartment, nabigay ng mga magulang ko, bago kami ikasal. At iyon din ang malalaking bonus na natanggap ni David mula sa maraming proyekto, na pinagtrabahuhan niya araw at gabi hanggang sa mamuti ang kanyang buhok. Naaalala ko pa ang mga araw na ang bahay ay isang lupain lamang na puno ng mga bato at ladrilyo. Si David ay nakasuot ng hard hat, nakatayo sa ilalim ng araw, hawak ang blueprint, habang ako ay abala sa pagsukat ng bawat bintana at pader para sa ilaw, kulay ng kahoy, at posisyon ng kusina, silid dasalan, at hardin. Isang araw na umuulan, nakatayo kaming dalawa sa ilalim ng pansamantalang bubong. Puno ng putik ang aming mga paa, nakatingin sa ginagawang bahay, at nagtatawanan na parang mga bata. Hinawakan ni David ang kamay ko at sinabing, medyo nakakapagod pero balang araw, ito na ang bahay natin. Kahit sino pwedeng dumating, kahit sino pwedeng umalis, pero ikaw dapat palagi ang ginang ng bahay na ito. Ngunit nang matapos ang mansyon, nagsimulang magbago ang ugali ng biyenan ko. Sa una, si Aling Corazon ay nagpapakita pa ng pakikitungo. Pinupuri ang aking taste sa disenyo at pagiging masinop, ngunit hindi nagtagal. Tuwing may dumadalaw na kamag-anak, sinasadya niyang iba ang sabihin. Ang bahay na ito ay ipinatayo ng anak kong si David para maipagmalaki ako. Napakabuti niyang anak. Lahat ng kinikita niya, iniisip niya ako. Narinig ko iyon at nasaktan ako. Ngunit nanahimik lang ako. Inisip ko, ina siya. Normal lang na ipagmalaki niya ang kanyang anak. Hanggang sa ang mga salitang iyon ay hindi na naging aksidente. Minsan, paglabas ko mula sa kusina, narinig ko si Aling Corazon na nagsasabi kay Alex sa labas. Balang araw, ang bahay na ito ay mapupunta kay Alex. Si Ana, kahit ano paman, ay tagalabas. Hindi naman siya makapagbigay ng apo. Para saan pa sa kanya ang ganito kalaking bahay? Nakatayo ako sa likod ng pinto. Hawak pa rin ang plato ng prutas. At unti-unting nanlamig ang aking puso. Ang isyu ng pagkakaroon ng anak ay isang sugat na sa aking puso. Ngunit para sa pamilya ng asawa ko, ito ay naging dahilan para maliitin ako. Hindi sa ayaw kong magkaanak. Nagpatingin kami ni David, uminom ng gamot, umasa, at nabigo. Sinabi ng doktor na ang pangunahing dahilan ay ang kalusugan ni David matapos ang isang mahabang gamutan noon. Ngunit hindi ko kailanman binanggit ito sa pamilya ng asawa ko. Natatakot akong tingnan si David ng kanyang ina at kapatid ng may awa. Natatakot na masaktan ang kanyang amor propyo. Sa tuwing nagpaparinig si Aling Corazon, ang babaeng hindi makapag-anak, kahit gaano kalaki ang bahay, ay malamig pa rin na parang simbahan, yumuyuko na lang ako. Alam ni David, at mahal na mahal niya ako. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, huwag mong pakinggan si Mama. Sa akin, sapat na ang ikaw ang kasama ko, para maging mainit ang tahanan natin. Habang si Alex naman, ay lalong nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Nasa 30s na siya pero wala pa ring matatag na trabaho. Ngayon ay magbubukas ng bar. Bukas ay mag-invest sa crypto. Sa susunod naman ay makikipagsosyo sa mga kaibigan.
Pero sa huli, laging nalulugi. Bawat ilang buwan, lumalapit si Alex kay David para mangutang. Sa simula, ilang libo lang. Pagkatapos ay naging daan-daang libo. Minsan, lasing pa siyang dumating sa bahay. Kumakatok sa kalagitnaan ng gabi. Kuya, tulungan mo ako ngayon lang. Kung hindi ako makakabayad, puputulin daw nila ang kamay ko. Galit na galit si David, pero nag-transfer pa rin ng pera dahil iniisip niyang kadugo niya ito at hindi maaaring pabayaan. Mula nang dumating si Giselle, lalong lumala ang lahat. Ang babaeng ito ay matamis magsalita na parang pulot, ngunit ang mga mata ay laging lumilibot sa mansyon. Minsan, narinig ko siyang bumubulong kay Alex. Sa likod bahay, kapatid ka, pero nakatira ka sa inuupahang bahay, habang ang kuya mo ay nasa ganito kalaking mansyon. Sa totoo lang, kung ako sa iyo, hindi ako papayag. Ang mga salitang iyon ay parang gatong na ibinuhos sa nag-aalab na kasakiman ni Alex. Mga isang buwan bago maaksidente si David, maraming beses na nagparinig si Aling Corazon na nais niyang ipahiram ang mansyon kay Alex para sa kanyang pamamanhikan. Sa una, sabi niya, hihiramin lang ang hardin para maging maganda sa mga kamag-anak, pagkatapos ay naging nais na niyang manirahan doon sina Alex at Giselle ng ilang buwan para makakuha ng suwerte sa bagong bahay. Nang marinig ito ni David, malakas niyang ibinaba ang baso ng tubig at malinaw na sinabi, ang bahay na ito ay ari-arian naming mag-asawa. Pwede kong tulungan si Alex sa pera para sa upa, pero hindi ko hahayaang gamitin niya ang bahay namin para magyabang at manatili na lang dito. Ang mga salitang iyon ay nagpagalit kay Aling Corazon. Tinuro niya si David. May asawa ka na. Kinalimutan mo na ang ina mo. Isang bahay lang. Ipinagdadamot mo pa sa kapatid mo. O baka naman si Ana, ang nagturo sa iyong ituring kaming parang ibang tao. Hindi sumagot si David, hinila lang niya ako paakyat sa kwarto. Ngunit mula noon, nanlamig ang pakikitungo sa bahay ng biyenan ko. Tiningnan ako ni Aling Corazon na parang tinik sa kanyang lalamunan. At si Alex, sa tuwing magkikita kami, ay ngumingisi. Isang ngiti na nagpaparamdam ng kaba. Ngayon, kapag iniisip ko, ang pagkamatay ni David ay ang mitsa lamang na nagsindi sa lahat. Ang kasakiman sa mansyon na iyon ay matagal nang nakatago sa bawat salita, bawat tingin, bawat pangungutang. Noong nabubuhay pa si David, hindi sila nangahas na kumilos ng lantaran. Ngunit nang siya ay pumanaw, agad nilang hinubad ang maskara ng pagiging kadugo para ipakita ang isang mapait na katotohanan. May mga taong tinatawag mong pamilya ngunit naghihintay lang na manghina ka para kagatin ang natitira sa iyong buhay. Inilapit ko ang salansan ng papel sa akin. Bawat puting pahina ay nanlalamig sa ilalim ng dilaw na ilaw ng sala. Si Aling Corazon ay nakaupo sa tapat ko. Nakakrus ang mga braso. Ang tingin ay matalim, na parang nais akong ipako sa upuan. Si Alex naman ay nakatayo sa likod ko. Sinasadyang harangan ang daan palabas. Para bang kung tatayo ako at aalis, agad niya akong hihilahin pabalik. Noong gabing iyon, naintindihan ko na kapag ang puso ng tao ay wala ng pagmamahal, kahit gaano pa kainit ang isang tahanan, maaari itong maging isang bitag. Sinikap kong huwag manginig ang aking mga kamay. Binuklat ko ang bawat pahina. Bukod sa waiver ng mana at special power of attorney, mayroon pang isang dokumento na tinatawag na huling habilin na isinulat daw ni David. Nang makita ko ang unang linya, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nakasaad doon na kung may mangyari man kay David, nais niyang iwan ang mansyon sa kanyang ina at kapatid. Dahil kami raw ay wala ng pagmamahalan bilang mag-asawa. At higit sa lahat, ako raw ay isang babaeng baog na hindi makapagbigay ng tagapagmana sa pamilyang De Leon. Nabasa ko iyon at nanikip ang lalamunan ko. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit. Si David ay maaaring hindi pala salita, maaaring seryoso, ngunit hindi siya kailanman gumamit ng ganoong masasakit na salita para sa akin. Kahit sa mga panahong pagod na pagod kami dahil sa isyu ng pagkakaroon ng anak, lagi niyang sinasabi, Ana,
Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang anak ay biyaya. Hanggat mahal natin ang isa't isa, ang bahay ay mananatiling tahanan. Paano makapagsusulat ng ganito kalupit na mga salita ang isang lalaking tulad niya? Tiningnan kong mabuti ang pirma sa dulo ng pahina. May pagkakahawig sa pirma ni David. Ngunit ang katawan ng mga letra ay pilit. Ang mga kawit ay hindi tuloy-tuloy. Sanay si David na pumirma ng mabilis. Ang huling guhit ay laging pahilis pataas. Samantalang ang pirma na ito ay biglang huminto, na parang sinadyang kopyahin ng isang taong hindi sanay. Ibinaba ko ang papel, tumingala kay Aling Corazon. Ma, hindi po ito sulat ni David. Agad na nagdilim ang mukha ni Aling Corazon. Malakas niyang hinampas ang mesa at umalingaw-ngaw ang tunog ng mga tasa. Anong sinasabi mo? Patay na ang asawa mo, gusto mo pa ring iligtas ang mukha mo? Nagdududa ka pa? Mahal ka niya kaya hindi niya sinabi ng diretsyo noong nabubuhay pa siya. Ngayong patay na, saka lang niya nagawang iwan. Ang mga salitang ito para sa akin. Kung nababasa mo to, dapat mahiya ka. Huwag kang magdahilan dyan. Huminga ako ng malalim. Kung ito po talaga ang huling habilin ni David, may karapatan akong ipa-eksamin ang sulat kamay. At kung ito ay tungkol sa ari-arian, dapat may abogado, dapat may notaryo. Hindi pwedeng sa sala lang tayo uupo at pipilitin akong pumirma. Ngumisi si Alex. Kinuha niya ang kanyang telepono. May pinindot at inilagay sa mesa. Hindi ka pa rin naniniwala, no? Pakinggan mo to. Isang magaspang na audio recording. Ang tumunog. May boses ng lalaki na parang si David. Putol-putol na nagsasalita. Kung may mangyari sa akin, si Mama na ang bahala sa bahay. Huwag mong hayaan si Ana. Pagkatapos ay nag-ingay ang audio at may ilang salitang sunod. Hindi, mapapanatili, ibigay, kay Alex. Habang pinapakinggan ko, lalo akong nanlamig. Ang boses ay kamukha nga ni David, ngunit halatang pinutol-putol ang recording. Ang mga biglaang paghinto. Ang pagbabago ng background noise. May mga bahagi pa nga na parang pinagsama, mula sa dalawang magkaibang sitwasyon. Tumingin ako kay Alex. Bawat salita ay dahan-dahang lumabas sa bibig ko. Kailan pa ninyo inihanda ang mga ito? Nag-alinlangan ang tingin ni Alex, ngunit mabilis niyang sinabi ng pag-alit. Huwag ka nang magpalusot. Malinaw na ang ebidensya. Pinagplanuhan na ito ng kuya ko noong nabubuhay pa. Ikaw lang ang ayaw umintindi. Kinuha ko ang aking telepono. Sige, tatawag ako ng abogado. Hayaan nating ang batas ang magpasya kung sino ang tama at sino ang mali. Pagkahawak ko pa lang sa telepono, agad na sumugod si Alex at inagaw ito sa akin. Mahigpit niyang hinawakan ang telepono at namatay ang screen. Yumuko siya malapit sa mukha ko. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Sinong tatawagan mo? Lalaki mo para iligtas ka? Kakamamatay lang ng kuya ko? Naghahanap ka na agad ng paraan para hatiin ang ari-arian. Tunay ngang babaeng walang anak. Pera lang ang nasa isip. Bigla akong napatayo. Alex, mag-ingat ka sa pananalita mo. Ako ang legal na asawa ni David. Ang bahay na ito ay conjugal property namin. Ang hilingin kong protektahan ang aking mga karapatan ay naaayon sa batas, hindi pagnanakaw kaninuman. Ngumisi si Aling Corazon. Isang tuyong tawa ang umalingaw-ngaw sa sala. Naamoy pa rin ng mga bulaklak at kandila mula sa lamay. Legal na asawa? Tinupad mo ba ang tungkulin mo bilang asawa para humingi ng karapatan? Ilang taon na kayong kasal? Hindi ka man lang makapag-anak. Maagang namatay ang asawa mo dahil malamig ang bahay na ito. Dahil sa hirap ng kalooban niya sa pagkakaroon ng asawang sakim sa yaman. Sa totoo lang, mula nang ikasal ka, wala nang naging kapayapaan sa pamilyang ito. Baka nga ang malas mo ang kumapit kay David kaya siya namatay ng malagim. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa akin. May mga salitang hindi kailangan ng kutsilyo para makasugat. Tiningnan ko ang babaeng dati kong inalagaan sa bawat pagkain, bawat gamot, bawat sakit ng likod. Akala ko, kung magtitiis lang ako, balang araw ay maiintindihan niya ako.
Ngunit ang pagtitiis pala minsan ay nagbibigay lang sa masasamang tao ng karapatang lalo kang tapakan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, pumasok si Giselle, nakasuot ng itim na bestida ngunit may mapulang lipstick. Hindi mukhang nakikiramay, kundi isang taong nanonood ng isang palabas na hinihintay na. Lumapit siya kay Aling Corazon, ipinatong ang kamay sa balikat nito at malambing na sinabi, "Ate Ana, sa totoo lang, bata ka pa. Pwede ka pang magsimula ulit sa labas. Si Mama, matanda na. Nawalan na ng anak. Huwag mo nang agawan ng bahay. Sasabihin ng mga tao na sakim ka. Kakayanin mo ba iyon?" Ang kanyang mga salita ay magaan na parang bulak. Ngunit bawat isa ay nagdagdag ng langis sa apoy. Tumingin ako kay Giselle, kay Alex, kay Aling Corazon. Bigla kong naintindihan. Hindi lang nila gusto ang mansyon. Gusto nilang gawin akong sakim sa mata ng mga kamag-anak at kapitbahay. Gusto nilang umalis ako nang nakayuko sa kahihiyan para wala nang makikinig sa akin. Ipinatong ko ang dalawang kamay sa mesa. Sinubukang panatilihing kalmado ang boses kahit na ang dibdib ko ay puno ng hinanakit. Uulitin ko sa huling pagkakataon, hindi ako pipirma ng kahit anong papel ngayong gabi. Kung totoo ang huling habilin, ipa-eksamin. Kung hatian ng ari-arian, imbitahan ng abogado at notaryo. At kung patuloy ninyo akong pipilitin, tatawag ako ng pulis. Biglang tumahimik ang sala. Tiningnan ako ni Aling Corazon ng matagal, pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo. Wala nang bakas, ng pekeng kalungkutan sa kanyang mukha. Lumingon siya kay Alex. Ang boses ay malamig na parang yelo. Kung hindi siya marunong makisama, itapon mo ang mga gamit niya sa labas. Mula ngayon, hindi na tatanggapin ng bahay na ito ang isang babaeng tanga, pero matigas ang ulo. Ngumisi si Alex. Si Giselle ay yumuko, ngunit nakita ko pa rin ang bahagyang pagkurba ng kanyang mga labi. At ako, nakatayo sa gitna ng sarili kong bahay, naririnig ang pagpatak ng ulan sa bubong, at biglang nanlamig ang aking puso. Alam kong mula sa sandaling iyon, hindi na nila ako tiningnan bilang manugang, hipag o asawa ng yumaong kamag-anak. Sa kanilang mga mata, ako na lamang ang huling hadlang na kailangang sipain palabas ng 25 milyong pisong mansyon na ito. Pagkasabi ni Aling Corazon noon, kinuha agad ni Alex ang kanyang telepono at may tinawagan. Pabulong ang kanyang boses, pero malinaw kong narinig ang bawat salita. "Umakyat na kayo. Huwag masyadong maingay. May altar pa sa bahay." Ilang minuto lang. Bumukas ang gate sa labas. At pumasok ang dalawang hindi kilalang lalaki. Parehong matatangkad. Nakasuot ng itim na jacket. At may mga tattoo sa kanilang mga braso. Pinaikli ni Alex ang pagpapakilala. Malalayong kamag-anak mula sa probinsya. Tumutulong lang. Huwag mo silang tingnan na parang mga magnanakaw. Alam kong hindi sila kamag-anak. Ang kanilang mga mata ay malamig. Ang paraan ng pagtayo nila sa pinto, ang paraan ng pagtingin nila sa akin mula ulo hanggang paa, ay nakakakilabot. Itinuro ng isa ang hagdanan. "Umakyat ka na, at kunin ang mga gamit mo. Bilisan mo." Tumingin ako kay Aling Corazon, umaasang may natitira pa siyang kaunting habag para sa manugang na kaluluksa lang sa kanyang anak. Pero umupo lang siya sa upuan, kalmadong nagsali ng tubig, at sinabing, "Ilang luma lang na damit ang ipakuha mo sa kanya. Huwag mong hayaang magdala siya ng anumang mamahaling gamit." Bawat hakbang paakyat sa hagdanan ay parang may bitbit akong bato. Ito ang bahay ko, ang kwarto ko, ang bawat sulok ng pader ay may alaala pa ni David. Ngunit ngayon, kailangan kong umalis na parang isang nakikitira na pinalayas ng may-ari. Nang buksan ko ang pinto ng kwarto, natigilan ako. Ang file cabinet ay sa pilitang binuksan. Ang mga drawer sa mesa ni David ay hinalungkat, at mga papel ay nagkalat sa sahig. Ang maliit na kaha de yero sa sulok, kung saan namin itinatago ang mga kopya ng dokumento ng bahay, loan agreements, at design plans, ay nakabukas na rin. Sumugod ako at lumuhod. Binuklat ang bawat folder. Ang pinakamahalagang mga dokumento ay nawawala. Ang kopya ng kontrata ng lupa,
Ang mga patunay ng pag-transfer ko ng pera mula sa pagbenta ng aking apartment, ang mga design plans na nakapangalan sa akin, lahat ay wala na. Tanging ilang resibo lang ang naiwan na parang basura. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi lang nila ako gustong palayasin. Naghanda na sila para burahin ang lahat ng ebidensya na may parte ako sa bahay na ito. Lumingon ako kay Alex. Hinalungkat mo ang kwarto ko? Sumandal siya sa hamba ng pinto, nagkibit balikat. Kwarto ni kuya. Huwag mong angkinin. Patay na siya. Kaya dapat ang pamilya ang mag-imbentaryo ng mga gamit niya. Nabasag ang boses ko. Asawa niya ako. Ngumisi si Alex. Asawang. Hindi man lang pinamanahan ng kahit ano. Dapat alam mo na kung nasaan ka lulugar. Sinubukan kong pigilan ang panginginig. Binuksan ang aparador para kumuha ng ilang damit. Nang dumaan ako sa bedside table, nakita ko ang isang maliit na kahon na naglalaman ng aming wedding rings at ilang litrato ng kasal na kuha sa hardin. Nang akmang kukunin ko ito, mabilis na lumapit si Giselle at inagaw ito sa akin. Niyakap niya ito at ngumiti ng bahagya. Para saan mo padadalhin ang mga ito? Iwan mo na lang dito para magandang dekorasyon sa house blessing. At saka, patay na siya. Malas daw kung magdadala ka ng litrato ng kasal. Ang salitang house blessing ay nagpatigil sa dugo ko. Lumingon ako sa kanya. House blessing? Kakamamatay lang ng asawa ko. Ang altar niya ay nasa baba pa. Sinasabi mong house blessing? Medyo natigilan si Giselle. Pero sumingit si Alex. Walang pagtatago sa kanyang mukha. Oo. Pagkatapos ng ikapitong araw, lilipat na kami ni Giselle dito. Sayang ang ganito kalaking bahay kung walang nakatira. Mag-iimbita kami ng mga kamag-anak para kumain. Para mabago ang hangin sa bahay at mabawasan ang negative energy. Tiningnan ko ang bayaw ko, na minsan ay inalagaan ni David, nang paulit-ulit, at biglang nanlamig ang aking likod. Alex, si David ang kuya mo. Kakamamatay lang niya. Hindi ka ba talaga nasasaktan? Inikot ni Alex ang kanyang ulo. Isang baluktot ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Masyado kang moralista. Patay na siya. Ang mga buhay ay dapat marunong magsamantala. Kawawang tanga, kaya namatay. Akala ko, nasa sukdulan na ang sakit na nararamdaman ko. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang isang bagong saksak sa aking dibdib. Hindi lang ako ang ininsulto nito, kundi pati na rin ang pagiging magkapatid nila at ang kaluluwa ni David na kalalagay lang nila sa altar. Lumapit ako ng isang hakbang. Basag ang boses, ngunit matigas. Hindi ka karapat-dapat na tawagin siyang kuya. Agad na nagdilim ang mukha ni Alex. Inagaw niya ang bag ng damit sa kamay ko at inihagis sa sahig. Huwag kang mag-lecture sa akin. Kung gusto mong umalis ng maayos, manahimik ka. Lumapit ang isa sa mga hindi kilalang lalaki at dinampot ang bag ko. Ang isa naman ay tumayo sa likod ko. Pinipilit akong bumaba. Nang dumaan kami sa kusina, nakita ko si Manang Celia, ang kasambahay na kasama na namin. Mula pa noong bagong lipat kami, nakatayo siya sa sulok ng ref. Namumula ang mga mata. Mahigpit na hawak ang laylayan ng kanyang damit. Tumingin siya sa akin na parang may gustong sabihin, pero nang magbukas siya ng bibig, sumigaw si Aling Corazon. Celia, anong ginagawa mo dyan? Huwag kang makialam sa problema ng pamilya. Kung masyado kang tsismosa, bukas, huwag ka nang bumalik. Yumuko si Manang Celia. Tumulo ang luha sa sahig. Ang tingin na iyon ay nagpasakit sa puso ko. Sa gitna ng malamig na bahay na ito, may isa pa ring taong nakakaramdam ng awa para sa akin. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko siya maaaring isama sa panganib. Itinulak ako palabas ng pinto. Sa labas, lalong lumalakas ang ulan. Hinangin ang puting tela sa altar, bahagyang lumipad, at bumagsak muli. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa sala, sa litrato ni David na malabo sa likod ng usok ng kandila. Gusto kong tumakbo at yakapin ang litrato niya, sabihin sa kanya na hindi ko na ipagtanggol ang bahay natin, ang mga alaala natin. Ngunit hinawakan ako ng dalawang lalaki sa magkabilang braso at kinaladkad palabas ng gate. Bumukas ang bakal na gate
at nagsara ng malakas sa likod ko. Nakatayo ako sa gitna ng ulan, hawak ang isang maliit na bag ng damit, walang telepono, walang pera, walang dokumento, kahit ang singsing sa kasal na gusto kong itago. Nang tumingala ako sa ikalawang palapag, nakita ko sa likod ng kortina ang tatlong anino na magkakatabi si Aling Corazon, Alex, at Giselle. Hindi sila umiiyak. Hindi sila nalulungkot. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa isang hindi maitagong kasiyahan na parang natanggal na nila ang huling hadlang sa kanilang daan patungo sa antap 5 milyong pisong mansyon. Naglakad ako ng pasuray-suray sa basang kalsada. Humahampas ang ulan sa aking mukha, ngunit ang isip ko ay unti-unting lumilinaw sa bawat hakbang. Sa gitna ng ulan, bigla kong naalala ang 2 linggo bago maaksidente si David. Dala niya ang isang salansan ng papel. Sabi niya ay mga dokumento para sa maintenance ng hardin, insurance ng proyekto, at ilang papeles para sa karagdagang utang para sa drainage system. Abala ako noon sa paghahanda ng pagkain para sa isang okasyon sa labas, at narinig ko lang siyang nagsabing pirmahan ko ang ilang bahagi para maihabol kinabukasan. Nagtiwala ako sa asawa ko. Nagtiwala hanggang sa puntong hindi ko na binasa ang bawat pahina. Ngunit ngayon, nang maalala ko ang kakaibang tingin ni Aling Corazon ilang araw pagkatapos noon, at ang biglaang pagiging masayahin ni Alex, na tinawag akong mabait na hipag, nanlamig ang aking puso. Malamang, sa salansan ng papel na iyon, mayroong ipinalit. Malamang, ginamit nila ang tiwala ko para magtayo ng isang legal na bitag, na ginawa akong kusang loob, na tumalikod sa aking mga karapatan, nang hindi ko namamalayan. Huminto ako sa ilalim ng isang puno sa gilid ng daan. Umaagos ang tubig ulan sa aking mukha. Hindi na makilala kung alin ang luha. Sa likod ko ay ang bahay na dating puno ng pag-ibig. Sa harap ko ay ang madilim na gabi. Ngunit sa mismong sandali na ako'y pinalayas, isang bagay ang naintindihan ko. Kung mabubuhay pa ako, kailangan kong alamin ang katotohanan. Hindi lang para mabawi ang bahay, kundi para sagutin ang tanong kung gaano kalupit ang bitag na itinago ng mga kadugo ni David sa kanyang likuran. Hindi ko alam kung gaano ako katagal naglakad sa ulan. Malabo ang daan sa harap ko dahil sa tubig. Ang mga dilaw na ilaw sa gilid ay tumatama sa basang kalsada. At ang maliit na bag ng damit sa kamay ko ay pabigat ng pabigat. Ang aking mga paa ay masakit dahil sa pagkakaladkad kanina. Ilang beses kong naisip na sumakay ng sasakyan, ngunit nang kapain ko ang sarili ko, naalala kong wala akong telepono, wallet, o kahit isang piso. Tumayo ako sa ilalim ng bubong ng isang saradong tindahan, pinapanood ang paunti-unting mga sasakyan, at pakiramdam ko ay iniwan ako ng buong mundo. Sa isip ko, lumitaw ang mga pangalan ng ilang malalapit na kaibigan. Kung pupunta ako sa kanilang mga bahay, marahil ay hindi nila ako palalayasin. Ngunit naisip ko ang aking kaawa-awang anyo. Naisip ko ang mga kasinungalingan ni na Aling Corazon at Alex. Kung ikakalat nilang kalilibing ko lang sa asawa ko, nag-aagaw na ako ng bahay at pinalayas dahil sa kasakiman. Kahit na maawa sila sa akin, madadawit lang sila sa gulo. Hindi ako takot mapahiya, pero natatakot akong madamay ang mga taong tapat sa akin. Nagpatuloy lang ako sa paglakad, hanggang sa makarating ako sa isang tahimik na hintuan ng bus. Sa dulo ng isang malaking kalsada, walang tao sa hintuan, tanging isang malamig na bakal na upuan at isang bubong na tumutulo. Umupo ako. Mahigpit na niyakap ang aking bag. Sa mga sandaling iyon, lahat ng natitirang lakas ko ay parang naubos. Yumuko ako, at ang tubig ulan mula sa aking buhok ay tumulo sa aking kamay, malamig hanggang sa manhid. Nawalan ako ng asawa, ng bahay, at ng dangal sa mata ng mga taong dati tumatawag sa aking manugang at hipag. Hindi ako umiyak ng malakas, ngunit may naramdaman akong nabasag sa loob ng aking dibdib. Tamang-tama nang halos hindi ko na alam kung saan pupunta, isang ilaw ng motorsiklo ang sumilay sa ulan. Isang lumang motor ang biglang huminto sa harap ng hintuan. Tumalsik ang tubig sa bangketa. Ang bumaba ay si Manang Celia. Nakasuot si Manang Celia ng manipis na kapote na may punit sa isang braso. Basang-basa ang buhok
at maputla sa lamig. Hawak niya ang isang itim na plastic bag sa isang kamay, habang ang isa ay nanginginig na humila sa akin patayo. Ma'am Ana, Diyos ko, bakit kayo nakaupo rito? Kanina pa kita hinahanap. Natigilan ako. Manang Celia, paano niyo nalaman na nandito ako? Hindi siya agad sumagot, hinubad lang ang kanyang kapote at ipinatong sa aking balikat. Sakay na, ma'am, doon na tayo sa kwarto ko mag-usap. Kung magtatagal pa tayo rito, magkakasakit ka. Ang boses niya ay nagmamadali at may halong pag-aalala. Sa sandaling iyon, sa gitna ng malamig at maulang gabi, ang pagdating niya ay parang isang maliit na ningas ng apoy. Hindi sapat para liwanagan ang buong gabi, ngunit sapat para malaman kong hindi ako tuluyang pinabayaan. Ang inuupahang kwarto ni Manang Celia ay nasa isang lumang lugar ng mga manggagawa, mga 10 metro kuwadrado lang, sapat lang para sa isang bakal na kama, isang maliit na mesang kahoy, at isang electric stove malapit sa bintana. Ngunit pagpasok ko roon, mas naramdaman ko ang init kaysa sa malaking mansyon na nagpalayas sa akin. Pinunasan ni Manang Celia ang buhok ko, nagpakulo ng salabat, at yumuko para tingnan ang sugat sa aking paa. Nang makita niyang may dugo sa aking bukong-bukong, kinagat niya ang kanyang labi, nanginginig ang boses. Napakasama nila, ma'am. Kahit ano pa man, asawa ka ni Sir David. Bakit nila ginawa ito sa iyo? Hawak ko ang tasa ng salabat, gamit ang 2 kamay. Ang init ay nagpapaluha sa aking mga mata. Nasa bahay ka pa ba, Manang? Hindi ka ba nila ginipit? Yumuko si Manang Celia at mapait na ngumiti. Pinalayas na rin po ako. Pagkatapos nilang itaboy ka, tinawag ako ni Aling Corazon at sinabing huwag na akong bumalik. Sabi niya, masyado raw akong tsismosa, masyadong maraming alam sa bahay. Kung mananatili raw ako, magdadala lang ng gulo. Huminto siya sandali at tiningnan ako ng malalim. At tama po siya, may alam po akong ilang bagay na kinatatakutan nila. Ibinaba ko ang tasa sa mesa. Ano pong alam ninyo? Hindi agad sumagot si Manang Celia. Tumayo siya, isinara ng mahigpit ang pinto, hinila ang kortina, at binuksan ang dala niyang plastic bag. Sa loob ay isang maliit na USB na nakabalot sa 2 patong ng waterproof na plastic at isang dilaw na sobre na selyado. Inilagay niya ang 2 bagay sa harap ko. Pabulong niyang sinabi, ipinatago po ito sa akin ni Sir David bago siya maaksidente. Sabi niya, kung sakaling mapalayas si Ma'am Ana, ibigay ko ito mismo sa inyo at huwag ibigay kanino man. Nang marinig ko ang pangalan ng asawa ko, nanikip ang dibdib ko, nanginginig ang mga kamay ko at inabot ng ilang sandali bago ko mabuksan ang sobre. Sa loob ay isang papel na nakatupi. Ang sulat kamay ni David ay tumambad sa akin. Pamilyar na sa unang tingin pa lang, tumulo na ang luha ko. Kung mapalayas si Ana, ibigay mo ito sa kanya. Huwag kang magtiwala kanino man sa pamilya ko. Idinikit ko ang papel sa aking dibdib. Parang naririnig ko ang boses niya sa malapit. Umupo si Manang Celia sa tabi ko at nagsalita ng putol-putol. Bago po maaksidente si Sir David, narinig ko silang nag-aaway sa opisina. Sabi ni Sir David kina Aling Corazon at Sir Alex, alam na raw niya ang lahat. Binanggit niya ang peking titulo ng lupa, ang utang ni Sir Alex, at mayroon pa raw nasa likod na pumipilit kay Aling Corazon na gawin iyon. Nasa labas lang po ako ng hallway. Hindi nangahas makinig ng matagal, pero malinaw kong natandaan ang sinabi ni Sir David. Ire-report ko ito sa pulis kung gagalawin ninyo si Ana at ang bahay na ito. Napigil ko ang aking hininga. Pinunasan ni Manang Celia ang kanyang luha at nagpatuloy. Umiiyak si Aling Corazon, nagmamakaawa na huwag palakihin ang isyu. Sabi niya, kapatid pa rin daw si Alex. Kung nagkamali, turuan na lang. Pero iba si Sir Alex. Binagsak niya ang mesa at sumigaw. Kung itutulak ako ni Kuya sa pader, huwag niya akong sisisihin kung maging walang awa ako. Natakot po ako noon, pero hindi ko inasahan na kinabukasan ay mangyayari ang aksidente sa site. Hinigpitan ko ang hawak sa gilid ng mesa. Noong araw na naaksidente si Sir David, may kakaiba ba, Manang?
Tumango agad si Manang Celia. Meron po. Noong umagang iyon, hindi po talaga pupunta sa site si Sir David. Narinig ko siyang nagsabi sa inyo na nasa bahay lang siya para ayusin ang mga papeles. Pero may tumawag po sa kanya mula sa hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, nagbago ang mukha niya at agad na kinuha ang jacket at umalis. Kalaunan, palihim kong tiningnan ang call history sa telepono sa opisina. Ang numerong iyon ay tumawag ng ilang beses. At natatandaan kong si Sir Alex ay nakatanggap din ng tawag mula sa eksaktong numerong iyon. Biglang tumahimik ang maliit na kwarto. Naramdaman ko ang panlalamig sa aking likod. Kung totoo ang sinasabi ni Manang Celia, ang pagkamatay ni David ay hindi simpleng aksidente. Maaaring resulta ito ng isang bitag na matagal nang inihanda at ang 85 milyong pisong mansyon ay ang dulo lamang ng iceberg. Ikinabit ni Manang Celia ang USB sa isang lumang telepono na may adapter. Umilaw ang maliit na screen at nagpakita ng isang video. Lumitaw si David sa screen, ang parehong mukha, ang parehong tingin, ngunit mas mukha siyang pagod at seryoso. Tumingin siya ng diretso sa kamera. Mahina ngunit malinaw ang boses. Ana, kung napapanood mo ito, ibig sabihin ay hindi ko na personal na masasabi sa iyo. Iniimbestigahan ko ang pakikipagsabwatan ng pamilya ko sa isang grupo ng maruruming ahente ng real estate para pekein ang mga dokumento ng mansyon. Kung may mangyari sa akin, huwag kang maniwala na ordinaryong aksidente lang iyon. Tinakpan ko ang aking bibig. Pinipigilan ang pag-iyak. Sa screen, tahimik si David ng ilang segundo na parang pinag-iisipan ang bawat salita bago siya nagpatuloy. Dahan-dahan ngunit tiyak. Ana, kung napapanood mo ito, ibig sabihin ay nagsimula na ang palabas. Pero huwag kang matakot. Mayroon pa akong huling alas para sila mismo ang mahulog sa kanilang sariling bitag. Huminto roon ang video. Nanatili akong tulala sa harap ng madilim na screen. Basa pa rin ng luha ang aking pisngi, ngunit ang puso ko ay hindi na kasinghina ng dati. Sa labas, umuulan pa rin. Ngunit sa loob ko, isang ibang apoy ang nagsimulang mag-alab. Hindi ako iniwan ni David na mag-isa sa dilim. At kung ito ay isang palabas, kailangan kong mabuhay hanggang sa pagbaba ng telon. Nanatili akong hindi gumagalaw sa harap ng lumang telepono. Nang matagal, sa masikip na kwarto ni Manang Celia, patuloy pa rin ang pag-ulan sa labas. Bawat patak ay mabigat na tumatama sa yero, na parang tibok ng puso sa isang gabing walang tulog. Si Manang Celia ay nakaupo sa tabi ko, magkadaop ang mga kamay. Paminsan-minsan ay tinitingnan ako ng may awa at pag-aalala. Habang ako, matapos marinig ang mga huling salita ni David sa video, biglang nagbago ang anyo ng sakit sa aking puso. Hindi na ito ang desperasyon ng isang babaeng nawalan ng asawa, kundi ang panlalamig ng isang taong nakakita sa bitag na nakatago sa ilalim ng kanyang mga paa. Nabasag ang boses ko nang magtanong, Manang, may iba pa po bang video? Tumango si Manang Celia. Pinunasan ang luha at binuksan ang susunod na file. Umilaw muli ang screen. Lumitaw si David sa pamilyar na opisina. Sa likod ay ang estante ng libro at ang blueprint ng mansyon na ako mismo ang nagpa-frame. Tumingin siya ng diretso sa kamera. Mahina ngunit malinaw ang boses. Ana, ayokong marinig mo ang mga bagay na ito sa ganitong sitwasyon. Pero kung nakarating na sa iyo ang video na ito, ibig sabihin ay lumala na ang lahat. Huminto siya ng ilang segundo. Anbawa, kitang-kita ang pagod sa kanyang mukha. May utang si Alex na halos 9 milyon. Hindi utang sa negosyo tulad ng sinabi niya kay mama. Nagsusugal siya, umutang sa 5,000, at nasangkot sa isang grupo ng maruruming ahente ng real estate. Hindi nila kailangan ng barya-barya. Gusto nilang kunin ang bahay natin para pambayad sa utang. Nang marinig ko iyon, hindi ko na malayang napahigpit ang hawak ko sa upuan. Huminga ng malalim si Manang Celia, habang ako ay nanlalambot ang lalamunan. Kaya pala may mga palihim na tawag sa burol, mga sulyap sa file cabinet, lahat ay may dahilan. Nagpatuloy ang boses ni David sa video. Alam ni Mama ang tungkol dito. Pero sa halip na dalhin si Alex sa pulisya, o hayaan akong ayusin ito sa legal na paraan, pinilit niya akong isuko ang bahay. Sabi niya, ako ang kuya.
Kailangan kong iligtas ang kapatid ko. Sabi niya, material na bagay lang ang bahay. Pero si Alex ay kadugo. Pero Ana, naiintindihan ko ng husto. Kung susuko ako ngayon, hindi lang bahay ang mawawala, kundi habang buhay tayong hawak nila sa leeg. Napapikit ako. Naiisip ko si David na nag-iisa sa opisina. Tinitiis ang pressure mula sa sarili niyang ina. Nasasaktan at nagagalit. Pagkatapos ay ipinakita ni David sa kamera ang ilang papel. Palihim kong ipinasuri ang mga dokumento ng bahay. Mayroong pekeng titulo, isang pekeng kasunduan sa pagbenta na nagsasabing na ibenta na ang mansyon sa isang kumpanyang front ng grupo nila. Ang masama pa, gumawa sila ng isang special power of attorney na may pekeng pirma mo. Sa unang tingin, magkamukha, pero mali ang dulo ng kawit. Alam ko, dahil libu-libong beses na kitang nakitang pumirma. Nang marinig ko iyon, muling tumulo ang aking luha. Sa gitna ng lahat ng maruming plano, ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang pagkawala ng ari-arian, kundi ang katotohanang naaalala pa ni David ang bawat guhit ng aking pirma at palihim pa rin niya akong pinoprotektahan hanggang sa huli. Sa video, biglang naging seryoso ang tingin niya. Ana, kung pinalayas ka nila sa bahay, ibig sabihin ay naniwala silang patay na talaga ako at kinagat na nila ang pain. Huwag na huwag kang babalik sa mansyon para gumawa ng eskandalo. Hinihintay nilang mawala ka sa sarili. Kapag sumigaw ka at nagwala, kukuha sila ng video, i-edit at ikakalat para gawin kang isang asawang sakim sa yaman, nakalilibing lang sa asawa, nanggugulo na sa pamilya ng asawa. Sa pagkakataong iyon, kahit magsabi ka ng totoo, wala nang makikinig. Kinilabutan ako. Ang sinabi ni David ay eksaktong tumugma sa nangyari. Kinuha nila ang telepono ko, pinalayas ako sa gabi, ginawa akong isang babaeng walang pera at walang kontrol. Kung bumalik ako at sumigaw sa harap ng gate, tiyak na makukuha nila ang kailangan nila. Akala ko, ninakawan lang ako ng bahay, pero ngayon naiintindihan ko, gusto rin nilang nakawin ang aking dangal. Ang huling boses ko. Natapos ang video, at ang kwarto ay naging napakatahimik. Narinig ko ang pagtulo ng tubig mula sa kapote ni Manang Celia. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bag, at inilabas ang isang medyo malabong litrato. Tingnan mo ang taong ito, ma'am. Sa litrato, nakaupo si Alex sa isang karinderya, kasama ang isang lalaking kalbo. May gintong kwintas, at may peklat sa mukha, mula sa sentido hanggang sa pisngi. Itinuro ito ni Manang Celia. Pabulong na sinabi, ang tawag sa kanya ay Rico Lobo. Narinig ko sa mga kasambahay. Sa malapit na siya raw ay nagpapautang ng 5,006 at nasa likod ng mga pilitang pagbebenta ng bahay para pambayad utang. Hindi lang isang beses na nagkita sina Sir Alex at siya. Tiningnan ko ang litrato at parang nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga piraso sa isip ko. Si Alex ay hindi lang isang kapatid na sakim na gustong kunin ang bahay. Sa likod niya ay isang buong grupo na nabubuhay sa dugo at luha ng iba. Ang 85 milyong pisong mansyon namin ni David ay naging isang pambayad utang. Kung pipirma ako, mawawala ang bahay sa loob lang ng ilang araw at magiging legal sa pamamagitan ng mga peking kontrata na mukhang malinis sa mata ng iba. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang lumang telepono ni Manang Celia. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Nagulat si Manang Celia at halos mabitawan ang litrato. Sinabi ko sa kanyang huwag sagutin. Isang text message ang sumunod. Maikli ngunit nakakakilabot. Dalhin mo si Ana para pumirma. Kung hindi, kahit ang bangkay ni David ay hindi matatahimik. Namutla si Manang Celia. Nanginginig ang mga labi. Diyos ko, paano nila nalaman na nandito ka? Nag-ikot-ikot ako sa mga eskinita. Tiningnan ko ang text message. Nanlamig ang aking likod. Hindi lang nila ako pinalayas. Sinusundan din nila ako. Maaaring mula nang umalis ako sa mansyon, mula nang bumalik si Manang Celia para kunin ang mga gamit, o maaaring matagal na nilang minamanmanan si Manang. Isang takot ang gumapang sa akin na parang ahas. Ngunit mabilis itong napalitan ng ibang damdaming galit. Isang malalim,
at matalas na galit. Hinawakan ako ni Manang Celia. Basag ang boses. Ma'am Ana, mag-report na tayo sa pulis. Natatakot ako. Hindi mabubuting tao ang mga ito. Tiningnan ko siya. Ang maliit na kwarto na nag-aalaga sa akin sa maulang gabi. At ang USB sa mesa. Alam kong kung magre-report ako ngayon, kulang pa ang ebidensya. At itatanggi nila ang lahat. Sasabihin ni Alex na personal na utang lang iyon. Iiyak si Aling Corazon. At sasabihing mahal lang niya ang anak. Si Rico. Lobo. Ang uri ng taong sanay na umiwas sa mga bitag. Maingat kong binalot ang USB at itinago sa loob ng tahi ng aking damit. Pagkatapos ay tiningnan ko si Manang Celia. Sinubukang panatilihing kalmado ang boses. Manang, wag po kayong matakot. Mula ngayon hindi na tayo mag-iisa. Hindi tayo sasagot ng mga hindi kilalang tawag. At hindi magbubukas ng pinto sa kahit sino. Pero hindi na rin ako tatakbo. Tiningnan ako ni Manang Celia. Namumula ang mga mata. Ano pong plano ninyo? Tumayo ako. Lumapit sa bintana at tumingin sa madilim na ulan sa labas. Sa unang pagkakataon mula nang palayasin ako, narinig kong hindi na nanginginig ang aking boses. Kung gusto nilang matakot ako, ipapakita ko sa kanila kung gaano katakot ang isang babaeng itinulak sa pader. Hindi ko kailangang gumawa ng eskandalo. Hahayaan ko silang umakyat sa entablado, sabihin ang kanilang mga kasalanan, at sila mismo ang magbaba ng telon na maglilibing sa kanila. Pagkasabi noon, lumingon ako sa litrato ni Rico Lobo sa mesa. Malinaw na sa aking isipan. Mula ngayong gabi, ang kwento ay hindi na lang tungkol sa biyenan na nagnakaw ng bahay, bayaw na sakim, o isang biyudang pinalayas. Ito ay isang baliktad na pangangaso. At ako, ang taong akala nilang dinurog na sa ulan, ang magiging matiyagang mag-iipon ng bawat piraso ng katotohanan. Hahasain ito para maging pinakamatulis na kutsilyo. Kinaumagahan, habang madilim-dilim pa, umalis kami ni Manang Celia sa kwarto sa pamamagitan ng isang maliit na daanan sa likod. Binigyan niya ako ng isang lumang face mask at isang kupas na jacket. Paulit-ulit niyang sinabi, "Yumuko ka, ma'am. Huwag masyadong lumingon. Kung may sumusunod man, makakaiwas tayo." Tumango ako. Sa loob lang ng isang gabi, mula sa isang babaeng nakatira sa malaking mansyon at may sariling sasakyan, ngayon ay kailangan kong dumaan sa mga masisikip na iskinita, na parang isang takas. Ngunit ang kakaiba, hindi na ako nakakaramdam ng kahihiyan. Ang nararamdaman ko lang ay kailangan kong mabuhay, maging alerto, at ingatan ang bawat piraso ng ebidensya na ipinagpalit ni David ng kanyang buhay para ipadala sa akin. Ayon sa bilin sa video, siya ang abogado na nag-asikaso ng mga papeles sa pagbili ng lupa, loan agreement, at occupancy permit para sa amin. Dati, tuwing nakikita ko siya, ang tingin ko sa kanya ay isang maingat at hindi pala salitang abogado. Laging nakasalamin at may dalang brown na leather briefcase. Ngunit ngayon, ang lugar na sinabi niyang pagtagpuan ay hindi ang magarang opisina na dati kong pinupuntahan, kundi isang maliit na bahay, sa isang tahimik na eskinita. Walang karatulan ng abogado, walang receptionist, tanging isang bakal na pinto na may mga bakbak na pintura. Kumatok ako ng 3 beses, tulad ng text message na natanggap ni Manang Celia mula sa isang numero na dating sinave ni David. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang bumukas ang pinto. Ang nagbukas ay si Attorney Reyes. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, hindi nagulat, at bahagyang bumuntong hininga. Mas huli ka kaysa sa inaasahan ko. Pero hanggat buhay ka, kaya pa nating baligtarin ang sitwasyon. Ang isang pangungusap na iyon ay sapat na para manlamig ang aking likod. Hindi lang pala si David, pati si Attorney Reyes ay inasahan na ang pagpapalayas sa akin. Pumasok ako sa maliit ngunit malinis na sala. Sarado ang mga kortina, at sa mesa ay may nakahandang mainit na tsaa at mga folder na maayos na nakasalansan. Isinara ni Attorney Reyes ang pinto. Sumilip muli sa peephole bago umupo. Kinailangan kong umalis sa opisina 2 araw na ang nakalipas.
sabi niya. May mga tauhan si Rico Lobo na nagmamanman doon. Akala nila, hawak ko ang orihinal na mga dokumento ng bahay. Hinigpitan ko ang hawak sa aking bag. Attorney, gusto ko pong malaman kung ano talaga ang mga inihanda ni David at kung may pag-asa pa po bang mabawi ang bahay. Hindi agad sumagot si Attorney Reyes. Binuksan niya ang kanyang briefcase, kinuha ang isang makapal na folder at itinulak sa akin. Bago siya maaksidente, naghanda si David ng isang asset protection file. Nandito ang tunay niyang huling habilin. Ang kasunduan sa conjugal property ninyo, ang pruweba ng pinagmulan ng pera para sa mansyon, kabilang ang patunay na ipinagbili mo ang sarili mong apartment, at ang pinakamahalaga, ang paunang conclusion tungkol sa peking pirma mo. Binuklat ko ang bawat pahina, nanginginig ang mga kamay. Lahat ng sinadyang kunin ng pamilya ng asawa ko mula sa kahadeyero, pala ay may legal na kopya na si David. Itinuro ni Attorney Reyes ang isang probisyon na may pulang marka. Ang 85 milyong pisong mansyon ay hindi kailanman nailipat ng buo sa pangalan ni David, tulad ng ipinagkakalat ng kanyang ina at kapatid. Sa legal na dokumento, ito ay property acquired during the marriage na may ebidensya ng iyong sariling kontribusyon. Anumang transaksyon, pagsangla, o pagtalikod sa karapatan ay nangangailangan ng iyong tunay na pirma sa harap ng isang notaryo. Tumingala ako. Kung ganoon, ang mga papel na pinipirmahan nila sa akin, tumango si Attorney Reyes. Wala itong bisa kung hindi ka pipirma sa harap ng batas. Kaya nga nila kailangang itulak ka sa pader, palayasin, ihiwalay, at siraan. Para magpanik ka at bumalik para pumirma sa kahihiyan. Mas madaling pilitin ang isang taong pagod. Walang pera, walang telepono, at walang matutuluyan. Narinig ko iyon at parehong nagalit at nanlamig. Bawat kilos ni na Aling Corazon, Alex, at Giselle ay biglang naging malinaw. Hindi sila nag-init ng ulo lang. Sinusunod nila ang isang plano. Una, kunin ang telepono ko. Pagkatapos ay palayasin ako. Sunod, ikalat ang tsismis na sakim ako. At sa huli, dalhin ako sa notaryo bilang isang makasalanang kusang loob na umaatras. Kung wala ang USB ni David, kung wala si Manang Celia, marahil ay nadurog na talaga ako. Nagsalin si Attorney Reyes ng tsaa para sa akin. Bumaba ang kanyang boses. May isa pa, Ana. Hindi ko pa ito makumpirma ng lubusan. Pero kailangan mong ihanda ang sarili mo. Kinuha niya mula sa drawer ang isang maliit na voice recorder. Nang pinindot niya ang play, umalingaw-ngaw ang boses ni David sa tahimik na kwarto. Ana, kung naririnig mo ito, huwag kang maniwala sa resulta ng pagkakakilanlan sa bangkay. Hindi ko tiyak kung makakaiwas ako sa bitag, pero alam kong may gustong tapusin ang lahat sa pamamagitan ng isang bangkay na hindi makikilala. Para akong nawalan ng hininga, at ang tasa sa kamay ko ay tumama sa platito. Tiningnan ko si Attorney Reyes. Basag ang boses. Ang ibig ninyong sabihin, maaaring hindi pa patay ang asawa ko? Tumahimik si Attorney Reyes ng ilang segundo. Seryoso ang kanyang tingin, ngunit hindi umiiwas. Hindi ko masabi ng tiyak. Ang bangkay sa aksidente ay labis na nasira. Ang pagkakakilanlan ay base lamang sa singsing, relo, at personal na dokumento. Lahat ng iyon ay maaaring palitan. Niyakap ko ang aking dibdib. Sa loob ng ilang araw, umiyak ako sa harap ng litrato ni David. Naniwalang nawala na siya magpakailanman. Ngunit ngayon, isang maliit na pag-asa ang inihagis sa akin. Hindi ito nagpagaan sa aking pakiramdam. Bagkus, ay lalo akong nasaktan. Dahil ang pag-asa, minsan, ay kasing kalas ng kutsilyo. Natatakot akong maniwala. Lalo akong natatakot na kung maniniwala ako, mawawalan na naman ako. Nagpatuloy si Attorney Reyes. Bago ang insidente, pinaghihinalaan ni David na may kasabwat si Alex sa loob ng construction site. Sinabi niya sa akin na may isang taong sadyang inilalayo siya sa site sa gabi gamit ang dahilan ng isang urgent inspection. Ang tawag na iyon ay hindi dumaan sa sistema ng kumpanya. Galing ito sa isang hindi rehistradong numero
na tumutugma sa numerong nakikipag-ugnayan kay Alex. Pagkatapos, ay kinuha niya ang isang kulay abong sobre at inilagay sa harap ko. Binuksan ko ito. Sa loob ay ilang litrato mula sa CCTV ng site. Medyo malabo, ngunit nakikita pa rin ang hugis ng mga tao. Sa isang frame, pagkatapos ng pagguho, sa gitna ng alikabok at magulong ilaw, may dalawang lalaki na umaalalay sa isang pangatlong tao paakyat sa likod ng isang maliit na truck. Ang taong inaalalayan ay nakasuot ng madilim na jacket, matangkad at bahagyang nakakiling ang kaliwang balikat. Natigilan ako. Ang kaliwang balikat na iyon, ang paraan ng paglakad na iyon. Kahit na malabong anino lang, nakilala ko si David. Nagkaroon siya ng pinsala sa kaliwang balikat sa isang aksidente. Ilang taon na ang nakalipas, kaya tuwing napapagod siya, bahagyang bumabagsak ang kanyang kaliwang balikat. Nanginginig kong hinawakan ang litrato at tumulo ang luha ko ng hindi namamalayan. Dahan-dahang sinabi ni Attorney Reyes, "Ana, mula ngayon, kailangan mong tandaan, hindi lang natin babawiin ang bahay. Hahanapin din natin kung sino talaga ang nasa kabaong at kung nasaan si David, buhay man o patay. Para magawa iyon, hindi ka dapat padalos-dalos. Isang pagkakamali mo lang, buburahin nila ang huling bakas." Itinupi ko ang mga litrato. Inilagay sa sobre gamit ang mga kamay na hindi na gaanong nanginginig. Sa puso ko, may takot at sakit. Ngunit mayroon ding isang matinding determinasyon. Kung buhay si David, kung pinatay siya, lalo kong kailangang papanagutin ang mga nasa likod nito. Tumingin ako ng diretso kay Attorney Reyes. Sinabi ang bawat salita. "Tulungan po ninyo ako. Hindi na ako iiyak sa harap nila. Gusto kong gawin ang bawat hakbang nang may katiyakan." Tumango si Attorney Reyes. Tumalas ang tingin. "Kung ganoon, mula ngayon, kailangan mong matutong umarte. Gusto nilang makita ang isang talunang Ana Rivera. Ipakita mo sa kanila iyon. Pero sa likod ng anyong iyon, maghahanda tayo ng isang entablado na sapat na malaki para sila mismo ang umakyat at wala nang daan pababa." Mula sa bahay ni Attorney Reyes, hindi ako agad bumalik sa kwarto ni Manang Celia. Matagal akong naupo sa isang maliit na karinderya sa dulo ng eskinita. Hawak ko ang lumang telepono na bigay ni Attorney Reyes na may ilang mahahalagang contact lang. Binuksan ko ang social media gamit ang isang dummy account. Ilang minuto pa lang, nakita ko na ang mga chismis na ikinakalat ng pamilya ng asawa ko. Isang kamag-anak sa panig nila ang nag-post ng litrato ng altar ni David na may caption, "Hindi natin hawak ang buhay. Masakit na mawalan ng anak, pero mas masakit pa kapag ang manugang ay abala sa pag-aagaw ng bahay." Sa ilalim, may mga nagkomento na hindi alam ang buong kwento, naawa kay Aling Corazon at sinisisi ako. Binasa ko ang bawat linya, nanlamig ang mga kamay ko. Hindi nila kailangan ng katotohanan. Kailangan lang nila ng isang kuwentong madaling paniwalaan. Isang nagluluksa ang ina. Isang manugang na walang anak na nag-aagaw ng 85 milyong pisong mansyon. Isang kuwentong sapat na mapait para husgahan ng mga tao. Ngunit ang mas nagpasakit sa akin ay ang post ni Giselle. Nag-post siya ng mga litrato ng aming mansyon. Ang hardin ay may mga ilaw. Nag-amalaasa pa, ang hardin ay may mga ilaw. Ang sala ay may mga sariwang bulaklak, at ang kusina ay malinis na parang may handaan. Ang caption niya ay sobrang tamis na nakakasuka. "Pagkatapos ng bagyo, sa wakas ay may bago na kaming tahanan. Salamat mahal, sa iyong pagsisikap para sa ating kinabukasan." Sa ibaba, nag-comment si Alex ng puso, at pinuri siya ng kanyang mga kaibigan. "Ang ganda ng bahay. Mukha ka ng tunay na ginang." Tiningnan ko ang huling litrato at nanikip ang dibdib ko. Ang kwarto namin ni David ay pinalitan na ng pulang kumot, may nakasabit na mga palamuting pangkasal, at sa bedside table, nakalagay ang prenup photo ni na Alex at Giselle. Wala na ang aming lumang litrato ng kasal. Ang lampara na binili ni David noong aming ika-5 anibersaryo ay inilipat sa sulok. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay hindi lang nila inaagaw ang bahay. Sinusubukan din nilang burahin ang lahat ng bakas na kami ni David ay namuhay, nagmahalan,
at umasa sa kwartong iyon. Ibinaba ko ang telepono. Napapikit. Kung ako ito, ilang araw na ang nakalipas. Siguro ay tumakbo na ako pabalik sa mansyon. Kumakatok. Sumisigaw, kung tao pa ba sila. Pero ang mga salita ni Attorney Reyes ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Kung gusto mong manalo, hayaan mong isipin nilang talo ka na. Ang masamang tao, kapag akala niyang ligtas na siya, mas marami siyang sasabihin kaysa sa anumang interogasyon. Huminga ako ng malalim. Masakit pa rin, pero hindi na ako maaaring kumilos base sa emosyon. Noong gabing iyon, muli kaming nagkita ni Attorney Reyes at Manang Celia sa kwarto. Inilatag ni Attorney Reyes ang isang listahan ng mga bisita na palihim niyang nakuha. Inimbitahan ni na Aling Corazon at Alex ang mga kamag-anak, kapitbahay, at ilang tao para maging saksi sa aking voluntaryong pag-alis. Ang pinaka-nakapansin-pansin, kasama sa listahan, ang grupo ni Rico Lobo, na nakasulat bilang business partners ni Alex. Itinuro ni Attorney Reyes ang pangalang iyon, at sinabing, gusto nilang gawing isang legalization ceremony, ang house blessing. Kapag mas maraming tao, mas mapipilitan ka. Pero dahil mas maraming tao, mas mahihirapan silang itanggi sa huli. Nag-aalalang nagtanong si Manang Celia. Hindi po ba mas mabuting mag-report muna tayo sa police, attorney? Umiling si Attorney Reyes. Magre-report tayo, pero hindi pa dalos-dalos. Sa ngayon, may ebidensya tayo, pero kulang pa ang patunay na direktang pinilit ka nilang pumirma at nakipagsabuatan sa grupo sa iisang okasyon. Kailangan nating hayaan silang umakyat sa entablado. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ana, ang pinakamahirap na bahagi ay kailangan mong bumalik. Hindi para tunay na mapahiya, kundi para gampanan ang papel na gusto nilang makita. Naintindihan ko siya. Kinabukasan, isinuot ko ang lumang damit na bigay ni Manang Celia. Sinadyang hindi mag-ayos ng buhok at hindi nag-makeup. Hindi ako nagsusuot ng alahas. Dala lang ang isang maliit na bag. Nang tumingin ako sa basag na salamin sa kwarto, halos hindi ko makilala ang sarili ko. Ngunit ang itsurang iyon ang gusto ni na Aling Corazon at Alex na makita. Isang wasak na Ana Rivera. Wala nang mapuntahan. At kailangang bumalik para humingi ng awa. Malapit na ang tanghali. Lumitaw ako sa harap ng mansyon. Bukas ang gate para sa mga dekorador. Nagkakabit sila ng mga ilaw, nagtatayo ng tent, at nag-aayos ng mga mesa sa hardin. Ang ingay ng tawanan ay masakit sa tainga. Lalo na't ang altar ng asawa ko ay umuusok pa. Matagal akong nakatayo sa labas para mapansin ng ilang kapitbahay. Nagbubulungan sila. Yumuko ako, na parang isang taong wala ng lakas. Nakita ako ni Aling Corazon. Natigilan siya, at dahan-dahang lumapit. Ngumisi siya. Akala ko kung saan ka na nagpunta. Sa huli, gumapang ka pa rin pabalik. Hindi malakas ang boses niya, pero sapat para marinig ng mga nasa paligid, ng mga hinigpitan ko ang kamay ko sa loob ng bulsa. Pinilit na babaan ang boses. Ma, papasukin niyo po ako para magsindi ng kandila para kay David. Hindi ko na po aagawin ang bahay. Nagliwanag ang mga mata ni Aling Corazon. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na parang kinukumpirma na pagod na ang kanyang biktima. Kung ganyan sana noon pa, hindi ka na nahirapan. Ang isang babae ay dapat alam kung saan lulugar. Pumasok ka na, pero huwag kang gagawa ng gulo. May masayang okasyon sa bahay na ito bukas. Ang salitang, masayang okasyon mula sa kanyang bibig sa harap ng altar ng kanyang anak ay nagpasikip sa dibdib ko. Ngunit yumuko pa rin ako at pumasok. Lumabas si Alex mula sa bahay. May hawak na kape. Mayabang na parang siya na ang may-ari. Tiningnan niya ako at ngumisi. Kung naging matino ka lang sana noon. Bukas ang house blessing. Tumulong ka sa kusina. Bilang pasasalamat na pinatulog ka namin ng isang gabi. Mahina akong sinabi. Sige po, gusto ko lang magsindi ng kandila para kay David. Huwag kang iiyak-iyak, baka malasin pa. Pumasok ako sa silid-dasalan. Ang litrato ni David ay nakatabingi. Sa harap ay isang malamig na kandilero.
at ilang lanta na bulaklak. Nagsindi ako ng kandila. Nanginginig ang kamay at bumulong sa aking puso. David, bumalik ako, hindi para matalo, kundi para makita kung sino talaga ang dapat umalis sa bahay na ito. Paglabas ko, nakita ko ang tingin ni Manang Celia sa sulok ng hardin. Inayos ni Attorney Reyes na makabalik siya bilang katulong sa handaan. Hindi kami nag-usap, nagkatinginan lang kami ng mabilis. Pagsapit ng hapon, dinalhan ako ni Giselle ng isang kulay abong damit, parang uniforme ng kasambahay. Inabot niya ito gamit ang dulo ng kanyang mga daliri, na parang nandidiri. Isuot mo to bukas. Huwag ka nang magsuot ng damit panluksa, baka malasin ang bago kong bahay. Kinuha ko ang damit, tiningnan siya ng diretso sa mata. Akala ni Giselle ay yuyuko ako sa kahihiyan, ngunit ngumiti lang ako ng bahagya. Sige, pupunta ako bukas. Huminto ako sandali at bumulong. Sapat lang para marinig niya. Pero kung sino ang malas, malalaman natin bukas. Sumimangot si Giselle. Marahil ay hindi maintindihan kung bakit ang isang taong bumalik para makitira ay may ganoong kalamig na tingin. Tumalikod siya at iniwan ako sa gitna ng hardin na pinalamutian ng magara. Sa paligid ay mga sariwang bulaklak, parol, mga mesa, at tawanan ng mga tao na naghahanda para sa isang house blessing na pinaniniwalaan nilang magmamarka sa araw na opisyal na nilang nakuha ang bahay. Habang ako, yumuko at tiniklop ang uniforme. Ang puso ko ay malamig ngunit malinaw. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga aktor ay nasa kani-kanilang papel na. Hinihintay na lang ang pagtaas ng unang telon bukas. Noong gabing iyon, matapos humupa ang ingay sa hardin, pinatulog ako ni Aling Corazon sa isang bodega sa likod ng bahay. Sabi niya ay kwarto. Pero dati ko itong ginagamit na imbakan ng mga gamit sa hardin. May mga sako ng lupa, lumang lata ng pintura, at ilang sirang upuan. Ang pinto ay amoy amag. Pagkasara nito, sumingaw ang amoy ng alikabok, lupa, at lumang kemikal. Nagsalita si Aling Corazon mula sa labas. Swerte mo na't pinatulog ka pa sa loob. Huwag kang magreklamo, hindi ako sumagot. Inilatag ko ang aking jacket sa semento at sumandal sa pader. Sa labas, naririnig ko pa ang boses ni na Alex at Giselle. Tinitingnan nila ang listahan ng mga bisita. Pinag-uusapan kung saan ilalagay ang pangunahing mesa, kung sino ang magbibigay ng pambungad na salita. Bawat salita ay parang asin sa aking sugat. Sa bahay na ito, nakalagay pa ang litrato ng asawa ko sa altar, ngunit abala na sila sa paghahanda para sa isang masayang araw na parang walang nangyaring lamay. Malapit na ang hating gabi, tumahimik na sa labas. Habang nakaupo ako sa dilim, dahan-dahang bumukas ang pinto ng bodega. Pumasok si Manang Celia. May dalang maliit na flashlight na tinakpan ng tela. Ipinatong niya ang daliri sa kanyang bibig. Senyales na manahimik ako at isinara ang pinto. Mabilis ang tibok ng puso ko. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at lumang susi at inilagay sa aking palad. Kunin mo to, ma'am! Bulong niya. Ito ang susi sa isang nakatagong drawer sa silid dasalan na ipinatago sa akin ni Sir David. Sabi niya, kung sakaling bumalik ka sa bahay sa isang hindi normal na sitwasyon, ibigay ko ito sa iyo. Tiningnan ko ang susi sa aking palad. Nanikip ang lalamunan ko. Kahit na napanood ko na ang mga video at alam kong marami siyang inihanda. Sa tuwing may nadidiskubre akong bagong bakas na iniwan niya, sumasakit pa rin ang puso ko. Mahina kong tinanong, ano po ang nasa loob? Umiling si Manang Celia, hindi ko po alam. Sabi lang niya, dapat nasa silid dasalan iyon. Dahil ang pinakapanganib na lugar, minsan ay ang lugar na hindi paghihinalaan. Maghintay ka ng mga kalahating oras. Kapag nakainom na ng pampatulog si Aling Corazon, uminom ng alak sina Sir Alex at Miss Giselle. Kaya malamang tulog na rin sila. Pero mag-ingat ka, ma'am. Maraming mata sa bahay na ito ngayon. Mabilis siyang umalis. Hinigpitan ko ang hawak sa susi. Binibilang ang bawat segundo sa dilim. Kalahating oras pagkatapos,
Tuluyan nang tumahimik ang mansyon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, nakinig ng mabuti. Tanging ang hangin at ang tunog ng orasan sa sala ang naririnig. Lumabas ako, nakayapak, dahan-dahan sa malamig na sahig. Bawat hakbang paakyat, bumibilis ang tibok ng puso ko. Ang silid dasalan ay nasa ikalawang palapag, katabi ng dati naming kwarto. Bahagyang nakabukas ang pinto. Dahan-dahan kong itinulak, at sumalubong ang amoy ng natutunaw na kandila at lanta na bulaklak. Ang pulang ilaw ng altar ay nagbibigay ng malabong liwanag sa kwarto. Sa altar, nakatabingi ang litrato ni David. Ang gitnang pwesto ay inuukupa ng isang florera ng matingkad na pulang bulaklak para sa house blessing. Natigilan ako. Isang pait ang umakyat sa aking lalamunan. Ang lalaking kalilibing lang nila, na tinawag nilang anak at kapatid, ay isinantabi para sa kanilang pagyayabang. Lumapit ako. Maingat na inayos ang litrato ni David. Malamig ang salamin ng frame. Bumulong ako. Hintayin mo ako sandali. Hindi ko hahayaang gawin nilang entablado ng kasakiman ang lugar na ito. Pagkatapos ay lumuhod ako sa harap ng maliit na kabinet sa ilalim ng altar. Nanginginig ang kamay kong ipinasok ang susi. Isang mahinang click ang narinig at bumukas ang pinto. Sa loob, walang alahas o papeles, kundi isang itim na waterproof na telepono na nakabalot sa vacuum-sealed bag. Kinuha ko ito, binuksan, at pinindot ang power button. Umilaw ang screen. May higit kalahati pang baterya. Sa gallery, may maraming video files na pinangalanan ayon sa petsa. Ikinabit ko ang maliit na earphone na bigay ni Attorney Reyes. Binuksan ko ang unang file. Medyo nanginginig ang kuha. Parang kinunan mula sa sulok ng estante sa opisina. Sina Aling Corazon, Alex, at Rico Lobo ay nakaupo sa paligid ng mesa. Nagmamadali ang boses ni Alex. Kung ayaw pumirma ni Kuya, hayaan na lang siyang mawala ng ilang araw. Isang iyak lang ni Mama. Malilito na si Ana. Sa pagkakataong iyon, kahit ano ibigay mo, pipirmahan niya. Ngumisi si Rico. Lobo. Basta malinis ang papeles. 85 milyong bahay, pagkatapos bayaran ng utang, malaki pa rin ang kita ko. Narinig ko iyon, at parang nagyelo ang dugo ko. Sa isa pang video, matagal na tahimik si Aling Corazon. Bago malamig na nagsalita, wag lang siyang mamamatay. Bahay lang ang kailangan ko. Hindi karagdagang kasong pagpatay. Ang mga salitang iyon ay nagpakilabot sa akin. Sa simula pala, hindi nila planong patayin si David. Gusto lang nilang mag-set up ng eksena. Kidnapin siya. Para magpanik ako at pumirma. Ngunit ang kasakiman, kapag kasama na ang masasamang tao, ay walang makakapigil. Isang laro na nagsimula sa pananakot, ay maaaring dumiretso sa krimen. Binuksan ko ang mga text message. May huling mensahe si David sa isang hindi kilalang numero. Alam ko na ang taong inilabas mula sa site ay hindi ako. Gusto ninyong maglaro? Lalaruin ko kayo. Hanggang sa huli. Paulit-ulit kong binasa iyon. Nanlamig ang buo kong katawan. Ang taong inilabas mula sa site ay hindi ako. Anong ibig sabihin nito? Nakatakas ba si David? O nalaman niyang may magpapalit ng bangkay? Bago siya mawala, sa anumang paraan, ang mensaheng iyon ay nagpapatunay ng isang bagay na nagdulot ng sakit at pag-asa sa puso ko. Pagkatapos ng aksidente, maaaring buhay pa si David, kahit sa isang sandali. Agad kong kinuha ang memory card mula sa telepono. Itinago ito sa tahi ng aking manggas tulad ng bilin ni Attorney Reyes. Bumukas ang ilaw sa silid dasalan. Lumingon ako. Si Giselle ay nakatayo sa pinto. Nakasuot pa rin ng seda na pantulog. Nakakrus ang mga braso. At may ngiti sa labi. Hipag, sabi niya ng dahan-dahan. Anong ginagawa mo sa silid dasalan sa hating gabi? O baka may hinahanap kang hindi mo dapat hanapin? Nanatili akong tahimik. Hawak pa rin ang telepono. Sa labas, may mga yabag na papalapit. Alam kong kung magpapanik ako, masisira ang lahat. Kaya tumingala ako kay Giselle.
Mas kalmado ang boses kaysa sa inaasahan ko. Nagsindi ako ng kandila para sa asawa ko. Ikaw, bakit hindi ka patulog? Anong ginagawa mo sa silid na sala ng patay? Pagkasabi ko noon, agad na nagdilim ang mukha ni Giselle. Hindi siya sumagot, lumingon lang, at sumigaw. Mama! Kuya Alex! Si Ate Ana. Naghahalungkat sa silid na salan. Kinuha niya ang telepono ni Kuya David. Ang sigaw niya ay sumira sa katahimikan ng gabi. Ilang segundo lang, nagising ang buong bahay, mga tunog ng tsinelas. Malakas na pagbukas ng pinto, at mga yabag na paakyat sa hagdanan. Si Aling Corazon ang unang dumating. Nakasuot ng bathrobe, magulo ang buhok, pero gising na gising ang mga mata. Nang makita niya ang telepono sa kamay ko, namutla siya. Ang pagkataranta ay mabilis na nawala at agad siyang humawak sa dibdib at sumigaw na parang sinaksak. Diyos ko anak, patay ka na, hindi ka pa rin niya tinigilan. Nagnanakaw siya ng gamit ng patay. Diyos ko, napakasama ng manugang ko. Sumunod si Alex. Pula ang mukha sa alak at galit. Sumugod siya sa akin. Akin na yan. Umatras ako. Mahigpit na hawak ang telepono. Pero mas malakas si Alex. Inagaw niya ito. At muntik na akong matumba sa altar. Buti na lang, naipasok ko na ang memory card sa tahi ng manggas ko. Ang telepono ay isa na lang walang lamang case, pero hindi nila alam. Yumuko ako. Nagkunwaring natataranta. Para takpan ng buhok ang aking mga mata. Tumayo si Giselle sa tabi ni Aling Corazon. Humihingal, pero hindi nakalimutang magdagdag. Sinabi ko na sa inyo, Mama. Bumalik siya hindi para magsindi ng kandila. May hinahanap siyang ebidensya para sirain ang house blessing bukas. Agad na lumingon sa akin si Aling Corazon. Nanlilisik ang mga mata. Hanggang kailan mo pa kami guguluhin, Ana? Hindi pa ba sapat ang sinapit ng asawa mo? O gusto mong mamatay kaming lahat para masiyahan ka? Tiningnan ko siya. Basag ang boses ngunit kalmado. Mama, huwag ninyong gamitin si David para pagtakpan ang ginagawa ninyo. Kung walang masama sa telepono, bakit kayo natatakot? Natigilan si Aling Corazon, pero mabilis na sumingit si Alex. Hinigpitan ang hawak sa aking braso hanggang sa sumakit. Tigilan mo na yan, ikaw ang dapat matakot. Sa sandaling iyon, may mga yabag mula sa baba. Lumitaw si Rico Lobo sa pinto ng silid dasalan. Kasama ang dalawang lalaking may tattoo, hindi siya mukhang isang bisitang naiwan. Nakasuot siya ng itim na polo. May hawak na hindi pa nasisindihang sigarilyo. Ayusin niyo na ang problema niyo, sabi niya. Bukas, darating ang mga bisita. Ayokong makakita ng gulo. Sa isang pangungusap na iyon, naintindihan ko ang tunay niyang papel. Hindi lang siya ang pinagkakautangan ni Alex. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Kinaladkad ako ni Alex pababa sa sala. Sumunod si Aling Corazon. Patuloy sa pagmumura, kinuha ni Giselle ang telepono ni David. Sinubukang buksan. Pero hindi niya alam ang password. Alam kong ang password ay ang petsa ng aming kasal. Pero wala na roon ang pinakamahalagang bagay. Habang iniisip ko ang memory card sa aking manggas, kumalma ang puso ko. Sa sala, inihagis ni Alex ang isang set ng mga dokumento. Pirmahan mo. Tiningnan ko ito. Isang kasulatan na nagsasabing kusang loob akong aalis. Walang habol sa ari-arian. Kung hindi ako pipirma, tanong ko. Lumapit si Aling Corazon. Wala nang pagpapanggap sa kanyang mga mata. Kung ganoon, bukas, sa harap ng lahat ng kamag-anak, sasabihin kong may kalaguyo ka, kaya namatay si David sa sama ng loob. At bumalik ka para agawin ang bahay ng biyenan mo. Sa tingin mo, sinong paniniwalaan nila? Isang inang kaluluksa lang? O isang manugang na baog at nagnanakaw sa hating gabi? Narinig ko ang bawat salita. At nanlamig ako hanggang sa buto. Ipinakita ni Giselle ang isang video sa kanyang telepono. Isang video ko na kinunan ng palihim na parang nagpaplano akong idemanda sila. Ngumisi si Alex. Pirmahan mo na para may matira ka pang kahihiyan. Tiningnan ko ang ballpen sa mesa. Alam kong inihanda na nila ang lahat para siraan ako. Pipirma ako at mawawala ang bahay.
o hindi ako pipirma at masisira ang dangal ko. Ngunit ang kanilang kumpiyansa ang kailangan ko. Kailangan nilang maniwala na nasa dulo na ako. Kinuha ko ang ballpen, sinadyang manginig ang kamay ko. Tumingin ako sa altar. Bigyan niyo po ako ng oras hanggang bukas. Sa harap ng altar ni David, pipirma ako, para lahat ay saksi. Pumayag sila, iniisip na mas maganda, kung sa harap ng lahat ako pipirma para lalo akong mapahiya. Yumuko ako. Hawak ang mga dokumento, na parang isang talunan, walang nakakita sa bahagyang pagngiti ko sa dilim. Dahil habang kinakaladkad ako, dumaan si Manang Celia at naipasa ko sa kanya ang memory card. Ang lahat ng mahalagang ebidensya ay ligtas ng nakalabas. Akala nila, bukas ang araw na yuyuko ako. Pero ang naghihintay sa kanila ay hindi ang pirma ng isang talunang babae. Ito ang huling entablado, kung saan bawat isa sa kanila ay haharap sa lahat at ilalantad ang kanilang tunay na pagkatao. Kinaumagahan, nagising ang 85 milyong pisong mansyon sa isang nakakasukang kapaligiran. Sa labas ng gate, may arko ng mga sariwang bulaklak at pulang laso. Sa hardin, nakahanda na ang mga mesa, kumikinang ang mga kubyertos. Sa gitna, may malaking backdrop na may nakasulat na house blessing nina Alex at Giselle. Nakatayo ako sa likod ng pinto ng kusina, nanlalamig. Ang litrato ni David ay nasa silid dasalan pa rin, ngunit itinabi sa sulok. Lumabas si Aling Corazon na nakasuot ng pulang bestida, may kuwintas na perlas, at makapal na make-up. Kung hindi mo alam ang kwento, aakalain mong hindi siya kaluluksa lang. Nilapitan niya ang mga bisita, umiiyak-iyakan. Mahal ko ang anak ko, pero kailangan nating magpatuloy. Inaalagaan ko lang ang bahay na ito para sa kanya. Nakita kong tuyo ang kanyang mga mata. Si Alex naman ay abala. Mukhang tunay na may-ari ng bahay. Nakasuot ng bagong damit. Inimbitahan niya ang maraming kamag-anak, kapitbahay, at kahit mga vlogger. May mga kamera na nakatutok sa pangunahing mesa. Alam kong gusto niyang masaksihan ng lahat ang aking kahihiyan. Dumating si Giselle na nakasuot ng dilaw na bestida. Pumasok siya sa kusina. Inihagis sa akin ang uniforme ng kasambahay. Isuot mo to. Tumulong kang magsilbi. Maging mabait ka. At pagkatapos mong pumirma, bibigyan kita ng pamasahe. Kinuha ko ito, nang walang imik. Nagpalit ako, nagtali ng buhok, at nagsimulang magsilbi ng mga inumin. May mga kamag-anak na tumingin sa akin, nang may awa, may nagbulungan. Si Ana ba yan? Bakit ganyan ang suot niya? Sumagot ang isa. Narinig ko, kusa siyang umalis. Pinatutulong na lang siguro. Narinig ko lahat, pero hindi ako nagsalita. Sa isang sulok, nakaupo ang grupo ni Rico Lobo. Si Rico Lobo ay nakatingin kay Alex na parang isang nagpapautang na naghihintay ng bayad. Sa kalagitnaan ng handaan, tumayo si Aling Corazon. May hawak na mikropono. Ngayon, sa harap ninyong lahat, gusto kong linawin ang tungkol sa bahay na iniwan ni David. Tumingin siya sa akin. Ana, halika rito. Sabihin mo sa lahat, kusa kang aalis sa bahay na ito. Tama? Lahat ng mata ay napunta sa akin. Hinila ako ni Giselle sa gitna at inilapag ni Alex ang mga dokumento at ballpen sa mesa. Bumulong siya. Pirmahan mo na. Huwag mong ipahiya si David. Hawak ko ang ballpen. Ramdam ang daan-daang matang nakatutok sa akin. Kung magwawala ako, matutupad ang gusto nila. Kaya yumuko ako. At dahan-dahang tumingala. Bago po ako pumirma, maaari po bang magsindi ako ng huling kandila para sa asawa ko? Sumimangot si Aling Corazon. Pero may mga matatandang kamag-anak na nagsalita. Hayaan niyo siya. Asawa pa rin siya ni David. Respeto na lang sa patay. Alam kong nakuha ko ang simpatya nila. Kung tatanggi sila, sila ang magmumukhang masama. Pumayag si Aling Corazon. Bilisan mo. Huwag kang gagawa ng eksena. Inilapag ko ang ballpen at dahan-dahang naglakad papunta sa silid dasalan. Si Manang Celia ay nakatayo malapit sa sound system. Nagkatinginan kami. Nakuha niya ang senyas.
Pumasok ako sa silid-dasalan, nagsindi ng kandila sa harap ng litrato ni David. Bumulong ako, David. Kung nakikita mo to, maging saksi ka. Kailangan kong ibalik ang katotohanan sa bahay na ito. Sa labas. Sumigaw si Alex. Tapos ka na ba? Pirmahan mo na. Inilapag ko ang kandila. Kasabay nito, umalingaw-ngaw ang isang ingay mula sa speakers. Akala ng lahat, may sira lang. Pero sumunod, isang pamilyar na boses ang narinig. Malinaw na malinaw. Boses ni Alex. Kung ayaw pumirma ni Kuya, hayaan na lang siyang mawala ng ilang araw. Isang iyak lang ni Mama. Malilito na si Ana. Sa pagkakataong iyon, kahit ano ibigay mo, pipirmahan niya. Nahulog ang ballpen mula sa kamay ni Alex. Natigilan si Aling Corazon, namutla. Tumingin si Giselle sa sound system, gulat na gulat. At ako, lumabas mula sa silid-dasalan, nakasuot pa rin ng uniforme. Ngunit tuwid ang likod. At wala nang bahid ng takot sa aking mga mata. Ang palabas na inihanda nila para sa akin ay naging simula ng kanilang sariling pagbagsak. Pagkarinig ng recording, para bang nawalan ng hangin ang buong hardin. Ang tawanan, tunog ng kubyertos, at sigawan ng mga bata ay biglang tumigil. Maging ang mga kumukuha ng video ay natigilan. Ang kanilang mga kamera ay automatikong napunta kina Aling Corazon, Alex, at Giselle. Ang pulang backdrop sa likod nila ay tila isang malaking katatawanan. Si Aling Corazon ang unang nakabawi. Ang kanyang mukha ay namutla. Sumugod siya sa gitna. Itinuro ang sound system at sumigaw. Patayin yan! Sino ang nagpatugtog ng kasinungalingang yan sa bahay ko? Nataranta ang sound technician. Tumatakbo si Giselle para bunutin ang saksakan. Pero mas mabilis si Manang Celia. Hinarangan niya ang equipment. Yakap-yakap ang bag na naglalaman ng isa pang player. Lumabas ako mula sa silid-dasalan. Amoy pa rin ang natutunaw na kandila. Hindi ako sumigaw o nanumbat. Tumayo lang ako at sinabi sa kalmadong boses. Mama, wag po kayong magmadali. Kung kasinungalingan yan. Pakinggan nating lahat. Inimbitahan niyo ang lahat para maging saksi sa pagpirma ko. Kaya hayaan din nating sila ang maging saksi sa katotohanan. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng bulungan. Ang mga matatandang dating na awa kay Aling Corazon ay nagsimulang lumayo. Itinuro ako ni Aling Corazon. Ikaw, sinisiraan mo kami. Ahas ka. Tiningnan ko siya. Masakit man, ngunit hindi na ako mahina. Pinapatugtog ko lang po ang iniwan ng sarili ninyong anak. Kung walang kasalanan diyan, bakit po kayo natatakot? Nagpatuloy ang audio. Ngayon, hindi lang tunog, kundi pati ang malaking screen para sa house blessing ay bumukas. Lumabas ang video sa opisina. Si Alex ay kausap si Rico Lobo. Sinabi ni Rico Lobo, 85 milyong bahay, pero ang bagal mo, ang utang mo, hindi maglalaho. Ibigay mo ang bahay, o padadalhan ko ng tao ang nanay mo. Yumuko si Alex. Hintayin nating mawala si Kuya. Malilito si Ana at pipirma. Madali siyang maniwala. Isang malakas na bulungan, ang umalingaw-ngaw. Tumayo ang mga bisita. May nagtakip ng bibig. May bumulong. Diyos ko, ganoon pala. Ang mga kamag-anak ni David ay tumingin kay Alex nang may pandidiri. Namutla si Alex. Sumugod sa screen. Pero hinarang siya ng dalawang lalaki na kasama ni Attorney Reyes. Nagpatuloy ang video at narinig ang boses ni Aling Corazon. Wag lang siyang mamamatay. Bahay lang ang kailangan ko. Hindi karagdagang kasong pagpatay. Pagkarinig niyon, sumabog ang bulungan. Isang tiyahin ang sumigaw. Corazon! Anong sinasabi mo? Anak mo si David! Umatras si Aling Corazon. Hindi! Hindi ganyan! Nagalit lang ako noon. Niyugyug niya si Alex. Sabi mo, pananakot lang. Sabi mo, walang kinalaman sa aksidente. Bakit may ganyan sa video? Niloko mo rin ako. Itinulak siya ni Alex. Tumahimik ka. Hindi ba't gusto mo ring tumira rito? Huwag kang magkunwaring inosente. Ang isang pangungusap na iyon
ay lalong naglantad sa kanila. Ang mga masasamang tao, kapag nasukol, ay sila-sila na ang nag-aaway. Tumingin si Alex kay Rico Lobo para humingi ng tulong, pero tumayo na si Rico Lobo. Sinubukang tumakas sa likod, pero hinarangan na ang lahat ng labasan. Hindi ko sila hinabol. Ayon sa plano, hindi ako dapat gumamit ng dahas. Pagdating ni Rico Lobo sa gate, bumukas ito at pumasok si Attorney Reyes kasama ang mga opisyal ng barangay at ilang pulis na nakasibilyan. Itinaas ni Attorney Reyes ang isang folder. Manatili kayo, nai-report na namin ito kaninang umaga. Ang lahat ng ebidensya ay naipadala na. Nagdilim ang mukha ni Rico Lobo. Ang mga tauhan niya ay sinubukang tumakas pero nahuli. Nagpanik ang mga bisita. Ang mga telepono ay patuloy sa pagvideo. Hindi na sa aking pagpirma, kundi sa pagkahuli sa mga magnanakaw. Nagwala si Alex. Inagaw ang mikropono. Kasinungalingan yan. Gusto niyang nakawin ang bahay. Pinatay na niya ang kuya ko. Sisirain pa niya ang pamilya namin. Hinarap ko siya. Hindi sumisigaw. Sinabi ko lang ng malinaw. Hindi ako nagnanakaw. Ipinagtatanggol ko lang ang pinaghirapan namin. Ikaw, Alex, ibinebenta mo ang buong pamilya para sa kasakiman mo. Ginagamit mo ang pagiging kapatid, ang luha ng ina, at ang pagkamatay ng kuya mo bilang panangga. Pero ang katotohanan, hindi basurahan na pwede mong pagtaguan. Natigilan si Alex. Napaupo si Aling Corazon, hawak ang ulo. Umiiyak si Giselle. Sinasabing naloko lang siya. Sa gitna ng gulo, isang malakas na preno ng sasakyan ang narinig. Isang itim na kotse ang huminto. Bumukas ang pinto. Tumingin sa akin si Attorney Reyes. Seryoso. Bumaba ang dalawang investigador. At kasunod nila, isang lalaking nakasumbrero, face mask, at maluwag na jacket. Dahan-dahan siyang naglakad. Bahagyang nakakiling ang kaliwang balikat. Ang anyo pa lang na iyon, tumigil ang tibok ng puso ko. Tumahimik ang lahat. Hindi ako makahinga. Huminto ang lalaki sa harap ng gate. Dahan-dahang tumingala. Kahit nakatakip ang mukha, nakilala ko ang tindig. Ang kamay si David. Isang pangalan. Ang sumabog sa puso ko. At alam kong ang palabas na ito ay umabot na sa puntong wala nang makakaatras. Dahan-dahang pumasok sa hardin ang lalaki. Bawat yabag niya sa basang sahig ay maririnig sa katahimikan. Dinaanan niya ang arko ng bulaklak, ang mga mesa, at ang mga taong tulala. Huminto siya sa gitna, tinanggal ang sombrero, at ibinaba ang face mask. Narinig ko ang tunog ng nabasag na baso. Ang ingay na iyon ang gumising sa lahat. Ang mukha niya, kahit mas payat at may sugat sa sentido, ay hindi maipagkakaila si David De Leon. Ang asawa ko, ang lalaking inilagay nila ang litrato sa altar. Ang lalaking iniyakan ni Aling Corazon. Ang lalaking ginamit ni na Alex at Giselle para angkinin ang 5 milyong pisong mansyon. Sumigaw si Aling Corazon at bumagsak sa upuan. Putlang-putla. Si Alex ay napaatras. Halos matumba ang mga plato sa mesa. Nanginginig si Giselle at nahulog ang hawak niyang kopita. Ang pulang alak ay kumalat na parang dugo. Si Rico Lobo, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng tunay na takot. Tiningnan ni David ang buong paligid, ang backdrop, ang mga bulaklak, at sa huli, ang suot kong uniforme ng kasambahay. Sumikip ang kanyang mukha sa sakit. Ngunit nang magsalita siya, ang boses niya ay nakakatakot sa lamig. Wala pa akong 1 linggong patay. Pero ang saya na ng house blessing ninyo, no? Walang sumagot. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa kanilang mga mukha. Naglakad si David, papunta sa silid dasalan. Tumulo ang luha ko, pero hindi ako nangahas. Natawagin siya. Baka maglaho siya. Tumayo siya sa harap ng sarili niyang altar. Inayos ang kanyang litrato, nagsindi ng kandila, at yumuko. Isang taong buhay na nagsisindi ng kandila sa sarili niyang altar, habang ang mga nag-iyakan para sa kanya ay nasa likod. Hindi makatingin. Paglabas niya, ako ang una niyang tiningnan. May pagsisisi at sakit sa kanyang mga mata. "Patawad, Ana," sabi niya.
Patawad at hinayaan kitang mag-isa. Umiling ako. Buhay ka. Sapat na yon. Ang iba, hayaan nating ang batas ang humusga. Tumango si David at hinarap ang mga investigador. Ipinaliwanag niya ang lahat. Hindi ako namatay sa aksidente. Nasugatan ako at nawalan ng malay. Isang matandang trabahador, si Mang Ernie, ang nakakita sa akin at nagligtas bago ako mahanap ng mga tauhan ni Rico. Kung nahuli siya, wala ako rito ngayon. Nagpatuloy siya. Ang bangkay na nakilala ay isang trabahador na walang dokumento. Pinalitan ng grupo ni Rico ang mga gamit ko para maging kapani-paniwala ang pagkamatay ko. Nanlamig ako. Ang kawawang trabahador, inayos na ng abogado ko na mahanap ang pamilya niya. Dapat maibalik sa kanya ang kanyang pangalan. Dagdag ni David. Ipinapakita nito na bumalik siya hindi para maghiganti, kundi para sa katotohanan. Lumapit si Aling Corazon, umiiyak. Anak, ina mo ako. Hindi ko alam na magkakaganito. Dahan-dahang inalis ni David ang kamay niya. Naalala mo pa bang anak mo ako noong itinabi mo ang litrato ko para sa house blessing? Noong hinayaan mong magsuot ng uniforme ang asawa ko sa sarili naming bahay? Walang masabi si Aling Corazon. Nagsalita si Alex. Kuya, napilitan lang ako. Sumagot si David, puno ng pagkadismaya. Ilang beses na kitang tinulungan, pero ginamit mo ang pamilya para sa kasakiman mo. Ginamit mo ang buhay ko, ang luha ng asawa ko, para pambayad sa utang mo. Ngayon, batas na ang bahala. Umiyak si Giselle. Sinasabing wala siyang alam. Lumapit si David sa akin. Ana, patawad kung hindi ako agad bumalik. Kailangan kong hayaan silang ilantad ang sarili nila. Hindi ko inakalang ganito sila kalupit sa iyo. Tiningnan ko siya, ang lalaking bumalik mula sa bingit ng kamatayan. Nasaktan ako, pero ayokong maging katulad nila. Kung sino ang nagkamali, batas ang hahatol. Hinawakan niya ang kamay ko. Sa gitna ng nagulong handaan, sa harap ng mga hiyang mukha, naramdaman kong kumalma ang puso ko. Ang palabas na inihanda nila, para ilibing ako ay naging araw ng pagbabalik ni David. Para hubaran sila ng kanilang mga maskara. Ang paglitaw ni David ang nagpatunay sa lahat. Pero alam kong hindi sapat ang katotohanan lang, kaya't mula sa simula, napagkasunduan namin ni Attorney Reyes na ang araw na ito ay para sa batas, hindi sa emosyon. Isang investigador ang nagsalita. Nakatanggap kami ng mga dokumento mula kay Attorney Reyes tungkol sa pamemeke, pamimilit, at posibleng sabuatan sa aksidente ni Ginoong De Leon. Natigilan ang lahat. Kinuha si Alex para sa interogasyon. Nagwala siya. Inutang ko lang ang pera, sumagot si David. Walang kumukuha sa iyo dahil sa utang. Kinukuha ka dahil ginamit mo ang kasakiman para ilubog ang buong pamilya. Sinubukan ni Rico Lobo at ng kanyang mga tauhan na tumakas, ngunit napalibutan na sila. Sa telepono ni Rico, nakita ang text niya kay Alex. Pagkatapos ng handaan, ibigay mo ang papeles. Kung hindi, mawawala ang dangal ng pamilya mo. Nagsimulang umiyak si Giselle. Wala akong alam, ngunit si Manang Celia ay lumapit at ipinakita ang isang recording kung saan sinasabi ni Giselle kay Alex kung paano i-edit ang video ko para siraan ako. Natigilan si Giselle, tiningnan ko siya at sinabing, maaaring hindi mo ninakaw ang bahay gamit ang kamay mo, pero ginamit mo ang dila mo para itulak ang iba sa kapahamakan. Krimen din yun. Biglang nahirapan huminga si Aling Corazon. Sa kabila ng lahat, sinabi ko sa mga opisyal na bigyan siya ng tubig. Nilapitan ko siya. Hindi ko kayo pinapatawad, pero ayokong bumagsak kayo sa araw na ito. Hayaan nating ang batas ang humusga. Yumuko lang siya. Lumapit ang ilang kamag-anak. Humingi ng tawad sa maling paghusga sa akin. Hindi ko po kailangan na kampihan niyo ako, sabi ko. Sana lang, sa susunod, huwag tayong basta humusga, base sa tsismis. Tumayo si David sa gitna. Ang bahay na ito ay pag-aari naming mag-asawa. May pera at pagod si Ana rito. Walang sinuman ang may karapatang agawin ito, gamit ang pagiging kadugo o ang peking pagkamatay ko. Inanunsyo ni Attorney Reyes.
na lahat ng peking dokumento ay isusumite para sa investigasyon. Habang dinadala palabas, sumigaw pa si Alex. Kapatid ba kita? Sinisira mo ako. Sumagot si David. Ilang beses na kitang sinagip, Alex. Ngayon, hindi ako ang nagtulak sa iyo, kundi ang sarili mo. Isang malakas na hangin ang umihip at bumagsak ang backdrop ng house blessing. Sa likod nito, sa loob ng silid-dasalan, nakita ang litrato ni David, maayos na nakalagay, sa gitna ng mga nakasinding kandila. Nakatayo ako sa tabi niya, tahimik na pinapanood ang lahat. Ang handaan para sa kasakiman ay bumagsak mismo sa harap ng altar, ng taong akala nila ay patay na. Pagkatapos ng araw na iyon, nawala ang mga peking tawa at iyak sa mansyon. Napalitan ito ng mga investigasyon at pagharap sa batas. Naging malaking kaso ang insidente. Hindi lang tungkol sa aming pamilya, kundi sa isang sindikato ng loan shark na pinamumunuan ni Rico Lobo. Maraming dating biktima ang lumakas ang loob na magsalita. Si Alex ay kinasuhan ng pamimeke, pamimilit at pakikipagsabuatan. Nang dalhin siya, hindi na siya mayabang. Si Giselle ay napatunayang kasabwat sa paninirang puri at pagtatangkang agawin ang ari-arian. Sa isang paghaharap, umiyak siya at sinabing, "Gusto ko lang ng magandang buhay." Sumagot ako, "Ang magandang buhay ay hindi itinayo sa luha ng iba." Si Aling Corazon, bagamat hindi kasing bigat ang kaso, ay napilitang umalis sa mansyon at sumailalim sa investigasyon. Hindi ko siya pinuntahan. Tinanong ako ni David kung galit pa rin ako. "Oo," sabi ko. "Pero kung hahawakan ko ang galit na iyon, ako lang din ang mapapagod." Buwan-buwan, nagpapadala ako ng tulong para sa kanyang mga gamot sa pamamagitan ng isang kamag-anak. Hindi para magpatawad, kundi para hindi maging kasing lamig nila ang puso ko. Inayos namin ang mansyon. Ang unang ginawa ko ay tanggalin ang lahat ng dekorasyon ng madugong house blessing na iyon. Ang dating altar ni David ay ginawa naming isang maliit na alaala para kay Mang Ernie, ang trabahador na nasawi. Tinulungan namin ang kanyang pamilya, lalo na sa pag-aaral ng kanyang anak. Bumalik si Manang Celia, hindi na bilang kasambahay, kundi bilang tagapamahala ng bahay. Sabi niya, sa wakas, bumalik na ang init sa bahay na ito. Tiningnan ko si David at ngumiti siya. Isang ngiti na mas payapa kaysa sa lahat. Kapag may nagtatanong kung ano ang pinaka-naalala ko sa lahat, hindi ito ang 25 milyong pisong mansyon o ang pagbabalik ni David. Ang naaalala ko ay ang gabing pinalayas ako sa ulan. Noong akala ko ay tinalikuran na ako ng lahat. Kung hindi ako natagpuan ni Manang Celia, kung hindi naghanda si David, kung sumuko ako, iba sana ang landas ng buhay ko. Natutunan kong ang kabaitan ay hindi pagpapakumbaba para tapakan ka ng iba. Ito ay pagmamahal sa tamang panahon, paghinto sa tamang lugar, at ang tapang na ilantad ang kasamaan. Sa tamang paraan, may mga taong dahil sa isang bahay, nawalan ng buong pamilya. May mga taong dahil sa pagbebenta ng pagmamahal, nawalan ng konsensya. At may mga taong kumapit sa katapatan, na kahit dumaan sa bagyo, ay muling makakahanap ng sarili nilang liwanag. At iyon ang pinaniniwalaan ko. At pinaniniwalaan ni David.